ako, isang tanyag na negosyante. Ang unang naglista ng kumpanya. Biglang naging 33 taong gulang. Nabiyuda sa sinaunang panahon, diretsong nilaktawan ang pag-aasawa at pagkakaroon ng anak, at nagkaroon ng 4 na anak na lalaki, at naging biyanan pa. May isang nagdadalang tao na manugang. Ngunit, parang may nakuha akong gulo. Masyadong mapait ang buhay. Tamad at masarap kumain. Hindi marunong mag-alaga sa mga magulang. Hindi rin maayos sa anak at manugang. Tapos ayaw pang makinig sa akin. Umaasa sa pagiging ina. Laging pinapalo o pinapagalitan ang anak at manugang. Laging inuuna ang sariling pamilya kaysa iba. Ina. Ito ang perang nakuha ko kapalit ng buhay ng anak kong namatay sa digmaan. Namatay ang asawa sa digmaan. Sarili lang ang kumuha ng 12 tael na pilak. Pinilit kaming humiwalay sa pamilya Zhao. Ang panganay na si Chen Qian ay isang iskolar. Iniisip kong tulungan si Chen Qian na maging matagumpay. Mabait na kapatid, kuya. Balang araw magiging iskolar ka. Hahaha. Ang mag-time travel ay ayos lang sana. Pero bakit naging ganitong klaseng tao pa ako? Biyanan. Parang napikon si madam. Inay, aking inay. Saan kayo pupunta? Pupunta ako sa pamilya Cheng. Pinahirapan ng pamilya Cheng ang inay na ganito. Hindi ko maiiwan ang paghihiganting ito. Pupunta ako sa pamilya Cheng para maghiganti. Huwag kang pumunta, ang isip ng inay ay nasa sariling pamilya. Para tayong mga napulot mula sa dumi. Pumunta kayo sa pamilya Cheng. Pagbalik, papaluin pa kayo ni nanay. Ang ingay ninyo. Nanay, gising ka na. Nanay, masakit ba ang sugat sa ulo mo? Itong sugat ko. Parang si kuya ang may gawa nito. Si Yuan Sheng tapat na tapat sa pamilya ng nanay. Malamang ay mamamatay na ako sa gutom. Inay, pakiusap, bigyan mo ako ng makakain. Malapit na akong mamatay sa gutom. Easy, sa panahon ng tagtuyot, walang sinuman ang masaya. Humingi ka sa pamilya ng asawa mo. Kuya, nabigay ko na sa inyo ang 12 tael na pilak. Sino bang humingi sa iyo? Umalis ka na. Hindi ako tulad ni Yuan Shan na madaling apihin. Dapat kong maipaghiganti ito. CJ. Tumayo na kayo, huwag kayong lumuhod. Nanay, hindi mo naman kami papaluin, di ba? Laging may pananakit sa bahay. Takot na ang mga bata. Talagang walang hiya siya. Pero mababait ang 4 na batang ito. Wala ni isa sa kanila ang tumalikod sa kanya. Pag sinabi kong bumangon kayo, bumangon kayo. Nanay, gutom ka na siguro. Pupunta ako para kumuha ng pagkain, ha? Nanay, ito yun. Ano ba ito? Bakit ang sama ng lasa nito? Pasensya na po, inay. Wala na po talagang ibang pagkain sa bahay. Kanina umaga po, namitas lang ako ng mga ligaw na gulay. Pinakuluan ko lang po. Wala naman akong ginawa. Lumuhod na lang siya bigla. Ano ba talaga ang nagawa kong kasalanan? Tumayo ka muna. Wala akong gana. Kayo na lang ang kumain. Hindi naman masyadong matapang ang mga batang to. Medyo naninibago lang ako. Sabi kong kumain ka, kumain ka. Kung ayaw mo, itatapon ko. Matagal na akong hindi nakakain ng ganito kabuso. 6 na tao kasama si Huinyang. At ang batang hindi pa ipinapanganak sa kanyang tiyan. Umaasa lang kami sa kaunting stock ng ligaw na gulay para mabuhay. Sobrang hirap ng buhay na ito. Kung puro ligaw na gulay lang, hindi talaga kami tatagal ng ilang araw. Kailangan naming maghanap ng paraan para makakuha ng pagkain. Kung hindi, lahat kami ay magugutom. Suriin kung ang mga maaring ipagpalit na bagay ay binibenta. Ang sistema ay parang gintong daliri sa mga nobelang may sistema. Hindi ko akalain na magkakaroon din ako ng sistema. Isang sistema ng kalakalan pa. Mukhang, ako lang ang nakakakita sa sistemang ito. Kailangan kong maghanap ng lugar na walang tao para subukan. Tingnan mo kung ano ang mga funksyon ng sistemang ito. Nanay, matagal ka nang nakatingin sa kalan. Bakit mo pa hawak ang pritong ito? Nangangamoy na ang mga ligaw na gulay. Wala nang silbi ang mga ito. Ihagis mo na lang ito sa labas. Nanay, gusto mo na namang itago ang piritong ito. Ihatid sa bahay ng tiyuhin. Ito ang mga pako na inani namin ng kapatid na bunso. Buong araw. Ito na ang huli naming pagkain sa bahay. Hindi mo na ito maihatid. Inang, sinaktan ka ng tiyuhin mo. Isa siyang asong hindi marunong magpasalamat. Bakit ka pa rin nakatuon sa kanya? Talagang nakaugat na sa buto ang persona mo. Kahit na gusto kong gumawa ng mabuti, akala mo ba ay para lang sa pamilya ko? Pasensya na. Kapag naintindihan ko na ang sistema, may pag-asa na ang buong pamilya. Nabaliktad na ang mundo. Isa-isa. Parang nangangati na ba kayo? Agad na magpa-opera. Kung hindi, babawiin ko ang ginawa kahapon. Ngayon, doblehin ko ang kapalit. Wala nang makain sa bahay ng kuya. Ano na ang gagawin natin ngayon? Hindi pa lumulubog ang araw. Pumunta kayo sa bundok, mga kapatid. Maghanap tayo ng mga ligaw na gulay. Baka makakita pa tayo ng ibang makakain. 4 na kapatid, manatili ka kay Huinyang sa bahay. Maghintay ka na lang na makauwi siya at alagaan siya. Nasugatan siya dahil sa pagkakabasag ng ulo ng kanyang nakatatandang kapatid. At naubos na ang huling bigas sa bahay. Ipinadala na ito roon. Buntis pa ako ngayon. Kasama ko pa ang ganitong biyanan. Ano bang kasalanan ang nagawa ko? Tama na po, itay, inay. Yung mga ginagawa niya, bawal ko pa bang sabihin? Kanina, ibinigay niya sa atin ang mga ligaw na gulay. Akala ko nagbago na siya. Hindi ko inasahan na hindi pa rin maganda ang layunin. Natural at walang polusyon ng mga ligaw na pako. 1 kilo ay nagkakahalaga ng 1 sentimo. Kumpirmadong ibebenta. Mahalagang pamilihan. Maghukay ng mga ligaw na gulay para sa barya. Bumili ng mga bagay gamit ang barya. Sa isang iglap, hindi na ako mamamatay sa gutom. Mukhang mas marami ang ligaw na gulay sa pera ko. Natagpuan ng natural at walang polusyon ang palaya. Halaga nito ay 2 salapi. Kung ibebenta ba ito? Sobrang gutom na ako, nagugutom na. Natagpuan ang porcelain. 1 kilo, 8 salapi. Natagpuan ang shepherd's purse. 12 wen ang isang gin. Sino ang malas dito? Na nagnakaw ng palay sa bahay ko. Tingnan nyo, lahat kayo. Si Ate Zhao ay nakaluhod sa bukid namin. Baka nagnanakaw siya ng palay namin. Sabi ko na nga ba? Hindi talaga magbabago si Ate Zhao. Muli na namang nananakit sa kapitbahay. Siguradong gusto niyang magnakaw ng bigas para sa pamilya niya. Tama, hindi ba?
Kahit ang benepisyo ng kanyang asawa ay ibinibigay sa pamilya niya, ano pa ang hindi niya kayang gawin? Hahaha. Ay, sino ang makakaalam kung ito ay palay o ligaw na gulay? Huwag kang magbuka ng mata at magsinungaling. Ito na nga ang gulay na pang-alaga sa baboy. Bakit niya ito hinuhukay? Ethy, wala na ang mga manok at bibi mo sa bahay. Bakit ka pa humuhukay ng gulay na pang-alaga sa baboy? Mukhang gusto mo lang talagang makahanap ng dahilan para nakawin ang palay ko. Wala nang pagkain sa bahay. 4 na bata ang halos nalulunod sa gutom. Itong mga gansa, durugin mo na lang. Timplahan ng kaunting tubig. Kahit papaano, makakalusot na ito sa tiyan. Hindi naman kami mamamatay sa gutom. Kung hindi ninyo gusto itong mga gansa, siguradong marami kayong natirang pagkain sa bahay. Baka pwedeng pautangin mo ako ng kalahating sako ng magaspang na butil. Kapag anihan na sa taglagas, babayaran ko ito ng doble. Sino ang pwedeng tumulong? Haha, sa mga taon ng tagtuyot, lahat tayo ay nahihirapan. Wala rin akong gaanong sobrang bigas. Kailangan ko ring alagaan ang sarili ko. Talagang hindi kita matutulungan. Nga. Malapit na ring hindi mabuksan ang aking kawali. Saan pa ako makakahanap ng bigas para ipahiram? Nakakainis. Si Ate Zhao ay humihingi ng bigas. Kailan ba nagpakumbaba ang babaeng iyon? Siguradong may masamang balak dito. Ay, ngayon, kahit anong pwede mong ipahiram, wag lang bigas. Kung sino ang humiram, siya ang mamalasing. Madaling magpahiram, mahirap singilin, tama ba? Ay. Ate, talagang hindi pantay. Isang dakot lang ng bigas ang hiningi ko, konti lang naman. Pagdating ng anihan, siguradong doble ang ibabalik ko. Mangarap ka na lang sa iyong mga pangarap. Wala kaming labis na bigas para sa'yo. Sige, mas mabuti pang lumayo ka. Tama lang iyon para sa akin. Ganun. Walang makakakita sa akin na nag-ipon ng mga ligaw na gulay para kumita. Matagal na pawis at dugo. Nakapagpalit lang ng 5 kilo ng puting bigas, bumalik na sa dati. Mukhang masyadong mabagal ang kita sa paghukay ng mga ligaw na gulay. Para kumita. Kailangan mag-isip ng ibang paraan para kumita. Itong ilang pirasong ferns, sapat ba to para sa sinuman? Maghapon akong naglakad sa bundok. Naging payat na ang mga binti ko. Ganito na lang ang nakuha ko. Wala pa si nanay. Tiyak na masaya siya sa bahay ng kanyang pamilya. Nakalimutan na ang sarili niyang bahay. Baka ayaw na sa atin ni nanay. Mas mabuti na huwag na siyang bumalik. Mas madali ang buhay namin. Pupunta ako kay nanay. Sino ba ang ayaw na bumalik ako, nanay? Sandaang metro. Talagang si Sandaang metro. Gaano nakatagal tayo hindi nakakita ng bigas? Nang magka-drought ang aming bayan, walang natirang butil ng bigas sa buong nayon. Saan mo nakuha ito? Ang pagkakaroon ng yaman ay isang kasalanan. Baka may makaalam kahit isang salita. Magkakaroon ng gulo sa buong baryo. Ito ang inihanda kong regalo para sa inyong lolo at lola. Mga pagkain para sa kanila. Pero ang nangyari kahapon, tuluyan na akong na-disappoint kay Cheng. Sa mga taon na ito, nakapagpadala na ako ng maraming salapi para magbayad ng utang. Pero binasag pa ni Tio ang ulo niya. Sa susunod, magandang bagay para sa pamilya Cheng. Ihuhulog natin para sa ating sarili. Finyang, kunin mo na ang bigas na ito at pakuluan mo. Bakit pa natin pakukuluan ngayon? Isang beses lang kumakain ang buong baryo sa isang araw. Kumain na tayo ng sabaw ng ligaw na gulay kaninang umaga. Sinabi ko na pakuluan mo, kaya pakuluan mo. Kulang pa ang mga piraso para sa mga puwang ng ngipin. Lahat ay niluto na, nagluto ng kanin. Nanay, ito ay hindi bababa sa 3 o 4 na kilo ng bigas. Lahat ay niluto, sapat na. Paano kung masayang pagkain ito sa loob ng ilang araw? Sinasabi ko na, kailangan mo bang ituro sa akin na ulitin ito? Nanay, 1 kilo ng puting bigas ay maaaring palitan ng 4 o 5 kilo ng mais. Sapat na ito para sa kalahating buwan. Ano bang balak ng kapatid na babae? Mukhang may plano ang nanay. Mukhang gusto niyang mapuno tayo. Tapos ay dadalhin tayo sa bahay ng Cheng para mag-ayos ng usapan. Ano bang lasa ng kanin? Hindi ko pa ito natitikman kailanman. Uminom ka ng sabaw ng bigas, para hindi ka masyadong kumain mamaya at sumakit ang tiyan. Bakit ayaw mong uminom? Bakit hindi ka pa kumikilos? Hindi ito masarap sa panlasa. Pinyang, halika at kumain ka. Inay, sinabi niyo na. Hindi ako karapat-dapat sa mesa. Maaari lamang kumain ng natira sa kalan. Pinakamalutong at pinakamarumi. Sandali lang. Sino ang nag-utos sa'yo? Huwag mong isipin na dahil buntis ka, may karapatan ka na. Sa bahay na ito, ikaw ang pinakamababa. Hindi ka karapat-dapat sa mesa. Hindi ka karapat-dapat kumain ng pagkain ng tao. Ang bagay lang sa'yo ay mga tira-tira. Mga tira at panis. Ang pagkain na ayaw kainin ng baboy, iyon ang para sa'yo. Nalaman ng manugang. Pareho namang babae. Paano nagawa ni Giangi? Kwan iyon. Natratuhin ng ganoon ang buntis niyang manugang. Sobrang labis na ito. Ang mga kasalanan ng buhay. Sa huli, ako pa rin ang kailangang magbayad. Mula ngayon. Hindi ko napapayagan ang sinuman na api-apihin si Hinyang. At hindi ko napapayagan ang mga bata na magdusa. Kung papayagan kang gawin, gawin mo. Kung papayagan kang kumain, kumain ka. Kailangan ko bang dalhin ang pagkain sa tabi ng iyong bibig? Bakit mo ako pinipisil? Sobrang sakit. Sinusubukan kong alamin kung nananaginip ako. Hindi ito panaginip. Totoo talaga, nagbago na ang nanay. Pumayag siyang umupo si Hinyang sa mesa para kumain. Bakit kayo nakatulala? Kumain ka na, kung hindi mo kakainin, lalamig na ang pagkain. Ano ang balak mo sa natirang kalahating mangkok? Itatabi mo ba yan para ialay sa punong ministro? Sanay ka na kasi sa pang-aapi ng mga magulang mo. Kahit may pagkain, hindi ka makakain ng maayos. Talagang nakakaawa ka naman.
Ang kanin, mabango at matamis. Sobrang sarap. Sa buong buhay ko, hindi pa ako nakakain ng ganito kasarap. Nanay, pagkatapos natin kumain ng kanina ito, dapat na tayong pumunta sa bahay ni Cheng para humingi ng utang. Humingi ng utang. Sabi ng lola, kinuha ng tiyuhin ang pensyon ng tatay. 12 tails bongbu. Binatukan pa ni tiyo si nanay. Nabutas pa ang bag ng utak niya. Kailangan bayaran ang utang na iyan. Ginoo, Magpakulo kayo ng tubig, magugas at matulog na. Sobrang pagod ngayon. Nan. Ito na lang ang natirang tubig sa bahay ng pamilya. Magsimula ka na sa paliligo, Jianji. Talagang tao siya sa tuktok ng pyramid. Kahit sa paliligo, siya pa ang nauna. Nakita mo na ba? Sabi ko na nga ba, walang balak ang nanay na humingi ng utang sa pamilya Cheng. Sa loob-loob niya, pabor pa rin siya sa pamilya Cheng. Ang buhay niya ay talagang hawak ng pamilya Cheng. Hindi magtatagal. Tiyak na dadalhin niya ang pagkain. Papunta sa pamilya Cheng. Kapatid, kung hindi pupunta ang nanay, bukas ay lihim tayong pupunta. Ano man ang mangyari sa pamilya Cheng, kailangan nating maibalik ang benepisyo ng ama. Hindi pwedeng basta-basta na lang ito para sa pamilya Cheng. Yung mga mapagsamantala. Siyempre, hindi natin ito dapat palampasin. Buhay ng ama, hindi dapat basta-basta nilang makuha ang pera. Hayaan mo akong matulog sa isang kama kasama ang tatlong babae. Ay, kalimutan na lang. Kapag mayaman ka na, ang unang bagay na dapat gawin ay magpatayo ng bahay. Dapat may sarili kang silid. Sa ilalim ng kumot, dapat may tambo at dayami. Kapag natutulog, hindi komportable kahit saan. Kailangan din ng malaking kumot sa taglamig. Uy, gising na. Akala ko, ikaw ay, baboy na puro nagpapadala ng pera sa pamilya ng asawa niya. Matutulog pa hanggang tanghali. Siya ang biyanan ni Xuan Sheng, nanay ng asawa. Sa alaala ko, silang dalawa ay parang tubig at apoy. Noong araw, si Xuan Sheng ay nagpilit maghiwalay ng pamilya. Sa harap ng templo, nag-iskandalo siya at nagmura sa tatlong kalye. Mula noon, hindi na sila nag-usap kailanman. Kahapon, sa harap ng buong baryo. Pumunta ka maghanap ng mga ligaw na gulay para ibenta. Parang, mamamatay na kami sa gutom dito sa pamilya ni Lao Zhao. May pera para sa pamilya. Pero wala namang pera para bumili ng bigas, nakakahiya namang mangutang. Gusto mo pa bang ipakita ang mukha mo? Anong klaseng walang kwentang bagay ito? Pamilya ni Lao Zhao talagang malas na malas. May 22 li ang salaping ipon si Dasha. Ibibigay ko sa iyo para pang suporta sa pamilya mo. Karapat dapat kang sampalin ng pamilya mo. Bakit hindi mo na lang pinagsasampal hanggang mamatay? Para hindi pa masyadong maapektuhan ang pamilya ko, si Lao Zhao. Lumapit si Dasha, ang asawa ni Dasha. Para sa mga pananim na ipon para sa apo. Niluluto mo mismo para sa anak. Huwag ipasa sa ibang tao. Tapos ibigay sa kanyang mga magulang. Maging mabilis sa pagiging ina. Maging matatag. Hindi para sa iba, kundi para sa sanggol sa iyong tiyan. Yung mga taong nagmumura ng pinakamalupit, sila pa ang nag-ipon ng pagkain para sa apo. Sobrang sama ng reputasyon. Kailangan pa ring ayusin ang relasyon. Pero sinabi niya na 22 na ang pensyon. Mali sa orihinal na alaala. Ang ibinigay ng pamilya ay 12 na tanlang. At may isa 0 pang tanapilak, na kinuha ng nakatatandang kapatid. Hindi ibinigay, hintayin mo akong magkaroon ng oras. Pupunta ako sa bahay ng nanay para magtanong. Ibigay mo sa akin. Sabi ng lola. Ito ay para sa bata. Sabi ng lola. Itong laman sa tiyan mo. Tawagin ang lola na lola. Ano ang tawag mo sa akin? Sino ba talaga ikaw? Kinuha ng biyanan. Wala akong silbi sa lola. Kinuha na naman ng nanay ang mga butil. Tama nga. Taon ng tagtuyot. Hindi alam ng nanay kung ilang beses na siyang nagutom. Bago nakapag-ipon ng ilang kilo ng nabubulok na mais. Kaya nang matanda yan. Hindi kaya nang tiyan ng 4 itlog yan. Pagkatapos magpalit, wala nang laman ang bulsa. Kailangan kong mag-isip ng paraan para makakuha ng mas maraming barya ngayon. Anong nangyari? May nangbuli ba sa'yo? Bobo. Nagpadala si Ana ng isang sako ng mais. Papalutuin ko ito para sa mga bata. Nang pumasok ang ina sa bakuran, kinuha na niya. Hindi naman siguro. Kahapon gabi, kahit puting bigas ay handa siyang ibigay. Hindi naman dapat ipagkait ang ilang kilo ng mais. Lutuin na. Ayan, Gil. Talagang mahal na mahal ka ng mga apo mo. Binigyan ng bagong mais. Magluto tayo ng lugaw sa dalawang bahagi. Kumain muna ng almusal bago magtrabaho. Ibinalik ni inay ang mga butil. Hindi na nagpadala si inay ng pagkain sa tahanan ni Cheng. Ito ay magandang balita. Huwag nang mag-isip ng marami, magluto na tayo ng lugaw. Maghanda na sa pagtrabaho. Aynan. Narito na si Dashan. Narito na si Ergaw, narito na si Sanyu. Narito na si Zidan, narito na si Viniang. Kaninang libre lang kinain ni Sumi. Si Viniang ay nasa harap ng malaking burol. Ngayon ay tagtuyot. Aling lupa pa ang pwedeng taniman. Sabihin mo kay Ergaw na maghakot ng 2 timba ng tubig. Maligo ang buong pamilya ngayong gabi. Si Sanyu ay nag-igib ng kahoy. At ako, inay. Sumama ka sa akin sa bundok. Maglagay ng kaunting ulam sa kanin. Aynan. Viniang, buntis ka na. Manatili ka na lang sa bahay. Huwag kang gumalaw, swerte. Nanay, bakit ka rin pumunta sa bundok?
Hindi ka ba dapat magpahinga sa bahay? May mga kamay at paa ako, kaya't magpapahinga ako. Anong sinasabi mo? Ikaw ay buntis. Huwag kang basta-basta lalabas sa bahay. Huwag kang gumalaw, delikado sa bata. Wala ako at ang sistema. Talaga bang gusto ninyong kumuha ng pagkain mula sa bundok? Simula nang pumasok si nanay, hindi na siya nagtrabaho. May kakaiba ngayon. Kuya, kailangan ba talaga nating itago ito kay nanay? Anyway, kung matatakot ka, ako na lang ang pupunta. Huwag naman. Natagpuan ang likas na ligaw na mushroom. Natagpuan ang likas na ligaw na black truffle. Mahal ang black truffle na ito. Mas marami itong halaga kaysa sa mga ligaw na gulay. Nasira ng salot ng balang ang mga pananim. Ngunit hindi nito nasira ang kagubatang ito. Sa isa zero na ligaw na kabute, siyam ay nakakalason. Ayaw hawakan ng mga taga-baryo. Pero may sistema akong nakatala. Puno na nakakalason na kabute. Lahat ay ginto. Suwang kabute, 20 sentimo kada kilo. Itim na kabute, 48 sentimo kada kilo. Ah, nanay. Ano ang hinahanap mo? O, naghahanap ng kabute. Dito makapal ang mga dahon. Sa mga lugar na may kaunting liwanag, mas gustong tumubo ang kabute. Tumingin ka sa paligid. Kapag may nakita ka, tawagin mo ako. Akala ko hindi nakakain ang kabute. Hehehe, ang laki ng piraso dito. Seryoso, ang galing mo talaga. Pinuri mo ako. Hindi kailanman ako pinuri ng nanay. Nakahawak ang kanyang kamay sa aking ulo. Mainit, gusto kong ipagpatuloy ang kanyang papuri. Gaano na kitagal na hindi ako naligo? Masyadong oily, parang pwedeng iprito. Nanay, nandito ka sa pag-aani ng kabute. Titingnan ko sa unahan. Titingnan kung may natitirang kabute. Hehe. Kuneho, Ah, pinsan. 211 yuan para sa 100 kilo ng bigas. Sapat na para sa isang pamilya ng 2 buwan. Ito sa akin, ibalik mo sa akin. Ibalik mo sa akin. Ngayon ko lang nalalaman, baka huli na. 4 na itlog, tumayo ka. Ang tuhod ng lalaki ay parang ginto. Ang tuhod na ito ay lumuluhod lang sa langit, lupa at ama. Ina, hindi dapat lumuhod sa ganitong bagay. Ina, wala akong silbi. Inagaw ang tiyan ko. Si Cheng Wanwan ang dumating. Sakto, si 4 na itlog ay nakipag-agawan sa akin ng kuneho. Sige, suntukin mo siya. Sinabi mo na umakyat ako mula sa bakod. Hindi mo man lang sinabi sa akin. Nanay, ninakaw mo ang kuneho ko. Minsan ka pang sumuntok sa akin. Ano ang tawag mo sa akin kanina? Cheng Wan, ikaw. Tawagin mo ulit ako. Anak ng ikalawang tita at ikatlong tita. Pinapahintulutan mong dumaan siya sa ilalim ng balakang mo. Ganito turuan ng mga anak ang pamilya Cheng. Sasabihin ko kay lola at kay tatay. Para sila na ang mag-ayos sa'yo. Umalis ka na ngayon din. Kasabay nito, sabihin mo na rin, na ang pamangkin niya ay nasa bundok. Binubugbog habang nakapulupot ang kamay sa liig para manghold up. Ang laki ng mukha ng pamilya Cheng. Kuneho. Bibilang ako ng 3. At kayo dalawa pa. Bumalik na kayo at alagaan ang bibig nyo. Huwag nyo ipaalam kahit isang salita ang nangyari ngayon. Walang kwento na peke. Naghanap ako sa bawat bahay para makipag-inuman sa inyong mga magulang. Nanay, huwag mo akong sisihin. Iunat mo ang kamay mo, bala. Tandaan mo, kung may manghuli sa'yo, lumaban ka. Kung hindi mo kaya, bumalik ka sa nanay mo. Nanay, wala na akong ibang kakayahan sa buhay na ito. Sapat na ang pagprotekta sa anak. Dasan. Ah. Huwag kang umiyak. Hindi ako umiiyak, napapikit lang ako sa buhangin. Kakaawa lang sa akin ang nanay kanina. Pero paano kung panaginip lang iyon? Pag nagising ako, baka habulin niya ako gamit ang walis. Ayoko na ng kuneho na ito, nanay. Gagawan kita ng sopas. Sino ang nagsabing gagawa ng sopas? Ikaw mismo ang nagsabi. Gusto mo bang igisa o steam? Ang cute-cute ng kuneho. Ding, nakakita ng isang ligaw na mabuhok na kuneho. Timbang, 1 libra at 8 onsa. Halaga, 54 wen. Ibebenta mo ba ito? Ligaw na kuneho, 540,000. Kapag pinalit mo sa 8 o 9 na kilong alagang kuneho, nasa 400,000 lang. May natitira pang mga 100,000. Sige na, kawawa naman ang bata ngayon. Hayaan mo muna siyang maging masaya. Alagaan mo muna yung kuneho mo. Bakit ko naman lolokohin ka ng totoo? Umalis na tayo, hehe. Anong nangyari? Nasaktan ka ba? Pumikit ka muna. Hihipan ko para sa'yo. Hindi ito panaginip. Talagang nagbago si nanay. Bakit hindi pa nakakauwi sina nanay at Sao Zidan? Baka naman pumunta na naman sila sa bahay ng lola. Bakit ka umakyat ng bundok? Sabi ko huwag kang aakyat ng bundok. Akala mo ba biro lang ang madapa? Ang tagal niyong umakyat, hindi pa kayo bumabalik. Nag-aalala ako baka may nangyari. Hindi mo na kailangang mag-alala sa mga bagay sa bundok. Malaki na ang buwan mo. Manatili ka na lang sa bahay, narinig mo. Talagang nagbago na ang ugali ng lobo. Nakakuha ng kuneho si Izzy, may bala siyang nakuha.
Inay, ang kunehong ito ay hindi bababa sa 1.5 kilo. Gawin natin itong nilaga ngayong gabi. Halos 1 taon na tayong walang nakakain na karne sa bahay. Ibabalat ko itong balahibo para gawing kwelyo si inay. Tamang-tama ngayong taglamig, kahit na sigurado akong hindi ako kakain ng karne. Pero basta makamoy ko ang amoy ng kunehong karne. Kasama ng gulay na ginisa, lunukin ko lang. Ayos na rin yun. Sabi ni inay kanina, ipapalaki ko daw. Pero sabi ni kuya na balatan daw para gawing kwelyo. Sinasabi ko, hindi siya babae, baka maging katulad ng dati. Huwag mo nang patayin si Hinyang, ito ay isang kuneho. Buhay na dinala. Hayaan siyang alagaan ito, Alagaan lang. May iba akong plano tungkol sa karne. Huwag kang mag-alala, inaalagaan. Isang kunehong pwedeng ipalit ng daan-daang libo ang inaalagaan. Noon pa ito, yun, yung halos gusto pang pigain ang buto para lang magkamantika. Salita yon ng biyanan. Ilang beses na bang umiyak ang batang to ngayon? Nasa bundok ba siya? Pinagtulungan siya ng mga hayop na iyon at inapi sa lupa. Duguan pa ang tuhod niya sa kakaluhod. Umuwi muna tayo at paliguan siya. Sige, basang-basa na ang balahibo ng kuneho sa kakaiyak. Ilalagay ko muna siya sa aking basket ng kawayan. Tara, uwi na tayo. Bakit ang tagal nyo? Nasaan sina Ergaw at Sanyo? Hindi pa bumabalik. Siguro makakarating na siya pagkatapos ng kaunting oras. Talagang maaasahan ang sistemang ito. 54 barya ang ibinenta sa kuneho. 46 barya ang ginastos para bumili ng 8 kilong kuneho. At may natirang 2 barya para bumili ng maliit na kuneho. Kumita ng 6 na barya. Mukhang lumaki na ang kunehong ito. Sandali lang, nanay. Bakit parang, itong kuneho, mas malaki ng ilang bilog kaysa sa nakuha sa bundok. Yung nahuli ni Sidan ay 1 kilo lang. Ito ay nakuha ko lang. Hindi ba ito yung kay Sidan? Nanay, hindi ka naman nandyan. Nahuli rin ng 1 kuneho. Isang beses umakyat sa bundok, nakahuli ng 2 kuneho. Anong ginagawa mo? Bilisan mo at ayusin mo na yan. Kakain tayo ng karne ng kuneho mamaya. Star, tulungan mo ang nanay. Hawak ang 5 sentimo. Pumunta ka sa lumang bahay, hanapin si Lola at bumili ng 1 karot. Bumili ng labanos para sa anong dahilan. Nilagang kuneho na may labanos. Sariwa na kayang lunukin ang dila. Tandaan mo, bumili ka. Hindi pera ang kailangan. Ibigay ito kay Lola, alam mo na. Pinapabili ako ni Lola ng 1 labanos. Ang ganda ng pagkakasabi mo. Noong araw, siya mismo ang nagpilit na maghiwalay ang pamilya. May kasulatan pa na hindi na magkakaugnayan habang buhay. Ngayon, nagpapadala lang ng bata dito at humihingi ng pagkain. May tao bang ganun kakapal ang mukha sa mundo? Tamad lang talaga ang nanay mo. Pagdating ng tagsibol, lahat nagtatanim ng labanos. Ayaw niyang magtanim. Kakatapos ko lang magdala ng bigas. Pagkatapos, bumalik agad para humingi ng labanos. Kun mo. Nakakainis talaga tingnan. Ina, palagi mo siyang pinapalampas ha. Nan. Saan galing ang mga baryang ito? Sabi ng nanay na bibili ng labanos. Hindi naman tungkol sa pera. Binigyan siya ng pera. Mali. Noong nakaraang taon, yung maliit na putahe ay nagwala. Nagdala ng 20 kilo ng mais mula sa bodega. Walang kahit 1 sentimo. Ngayon, bibili ng labanos, alam na kung paano magbigay ng pera. Baka may masama kang balak ulit. Ibalik mo, ayaw ni Lola. Sabi ni Lola, bibili siya. Hindi naman niya sinabing ibalik ko ang pera. Baka patayin niya ako. Sige na, bilisan na natin. Nakakainis na. Huminto ka. Maghintay ka rito. Itlog. Bumili ang nanay ng 1 labanos sa halagang 5 sentimo. Hindi dapat siya malugi. Kunin mo na, huwag kang nakatambay rito. Noong una, ang itlog ay para lang sa nanay. Ngayon, nagbago na ang nanay. Maaari ba akong humigop ng kaunti mula sa itlog na ito? Hey. Ibinigay ng Lola. Hehehe, sabi ng Lola, huwag hayaang mawalan si nanay. Nanay, maaari ba akong kumain ng kaunti? Hey. Nan. Noon, may 1 itlog na napunta sa bibig ng 1 tao sa Yuan Shan. May mga bata at buntis sa bahay. Paano niya iyon nalunok? Pagkatapos may mga itlog sa bahay. Kaya kung gusto ng 4 na itlog, kumain siya ng ilang piraso. Ayos lang, ang nanay ang pinakamaganda. Uy, abala pa ang pangalawang kapatid at pangatlong kapatid mo. Bilisan mo at tawagin mo silang bumalik para kumain. Sabihin mong may dagdag na ulam ngayong gabi. Kung mababagal, wala silang bahagi. Una, magpiga ng langis. Tapos ilagay mo itong mga dahon at iba pa. Iprito mo hanggang maging mabango. Ito ay nakuha ko lang sa bundok. Amoy ang bango. Bundok. Inulam ng nanay ang karne ng kuneho at itlog. Ngayon, tapos na ang pagkain. May dahilan ang nanay sa ginagawa niya. Pero kung sakaling si Hinyang, noong dati, ang mga gustong kainin ng nanay ay ipinapadala sa pamilya Cheng. Ngayon ilagay mo sa sariling kawali. Ano sa tingin mo ang mas maganda? Mas mabuti nang magtiis sa sariling pamilya. Kaysa sa mga mapagsamantala sa Cheng na mga ulupong. Itned, nanay. Sabi ni Kuya Tizu, nakita si ikalawang kuya. Pumunta si ikatlong kuya sa daan patungong Nayo ng Cheng. Noong unang panahon sa Nayo ng Cheng, 2 bata ang nag-ingay. Hindi pwedeng basta-basta tapusin ang utang na iyon. Mukhang tahimik na. Ngunit ngayon, sa likod ko, direkta silang pumunta sa bundok. Yung 2 kapatid mo ay pumunta sa Nayo ng Cheng. Anong ginagawa nila nang hulugan ng utang? 2 batang nag-aaway sa Nayo ng Cheng. Hindi marunong makipag-usap ang mga tao sa pamilya Cheng. Kaya huwag nang mag-aksaya ng salita. Tara, tingnan natin. Kung may mangyari sa anak ko, ako mismo ang magbabayad sa kanila.
Pinag-uutos ko sa'yo na magnakaw. Sa murang edad, hindi ka marunong magpigil. Hindi kita papayagang makalakad. Una, sinantyan nauna niya ang rabbit ko, at sinuntok pa niya ang dalawang anak ko. Pati ang huling manok namin sa bahay, ay pinatay din niya. Ipagpatuloy mo lang ang pagpatay hanggang sa mapilitan silang magbayad. Huwag titigil hanggang sa mapilitan si Sao na magbayad. Kuya, bakit dinala mo si Nan? Naku, mas matindi pa si Miao kaysa sa kanila. Sakto ang dating mo, dambuhalang kambing. Ang anak mo ay pumunta sa bahay ko para magnakaw ng manok. Ang huling matandang inahing manok, isang itlog kada araw. Magkano ang ginastos? Magkwenta ka, pati na rin ang mukha ng apo ko. Tinapos mo ang laro, binugbog mo pa ang tao. Kailangan mong magbayad ng 2 tael ng pilak. Walang kulang kahit isang kusing. Ang 2 liang na pilak, bawal mabawasan kahit isang sentimo. Iabot mo kay nanay ang pera, Dashan. Hindi sinasadya ni na Ergaw at Sanyu. Tingnan mo, kailan ba hindi nasusunod ang sinasabi ko? Nanay, nagkamali po ako. Hindi ko na po ulitin. Inay, nakikiusap ako sa iyo. Inay, nagkamali ako. Hindi ko na ulitin. Inay, nakikiusap ako sa iyo. Naglalakas loob kang magpalaya ng tao. Mukhang nagre-rebelde ka na talaga. Sa tingin ko, dapat talian ang 2 batang yan. Sa puno, at gutumin ng 3 araw at 3 gabi. Kung hindi mo babaliin ang mga buto nila, hindi sila matututo. Ang anak ko, ako ang magtuturo. Hindi na kailangan ang ibang tao. Wala kayong karapatan ang magturo sa akin, Cheng family. Mga tao ng Zhao family. Ang pangalawang anak na babae niya ay iyong tunay na ina. Maaari bang maging estranghero siya? Tawagin ang tunay na ina na estranghero. Walang takot sa mga tao na tumutokso. Anong ina ang makakapanood sa kanyang anak? Na pinapalo ang anak ng ibang tao hanggang sa magdugo. Hindi pa rin kumikilos. Anong ina ang magpapabaya sa sariling apo na nananakit sa anak ng kanyang anak? Kayo bang pamilya Cheng ay may karapatan na pag-usapan ang ugnayang pamilya? Mula sa sandaling pumutok ang sugat na ito. Ako si Cheng Wanwan, ay hindi na bahagi ng pamilya Cheng. Walang kinalaman sa akin ang buhay o kamatayan ng pamilya Cheng. Huwag mo nang isama ang mga batang iyon. Ninakaw nila ang huli kong inahin. Isang itlog araw-araw. 10 taon, ilang itlog na iyon. 2 tael na pilak. Ito ay makatarungan. Walang duda. 2 liang ang halaga. Narinig ko na noong nakaraang taon, si Tatay Dashan ay namatay sa digmaan. Nagbigay ang gobyerno ng 22 liang na tulong. Binenta ng kuya kong iskolar ang 0 liang. 12 liang na lang ang naiwan. Yung 12 liang ay inutang pa. Walang naibalik. Ang lumang inahing manok ay katumbas ng 2 liang. Kailan mo ibabalik ang natitirang 20 liang? Kayo, pamilya Cheng, hindi naman pwedeng utang pa sa mga patay, di ba? Kung hindi ka marunong mag-alala, sama ako sa nakatatandang kapatid sa harap ng county magistrate. Para ayusin ang mga account, hindi ko lang alam. Kung ang nakatatandang kapatid na may titulo ay willing ba? Dahil lang sa isang manok na matatanda na nagkakahalaga ng 2 tael ng pilak. Nasa hukuman ka ngayon. Ikaw talagang walang utang na loob. Pinakain ka namin at pinalaki ng ganyan. Pero ikaw, mas pinapanigan mo pa ang iba. Tinutulungan mo pa ang mga tagalabas na apihin ang sariling pamilya. Isang walang hiya, naglakas loob pang pumunta sa pamilya Cheng para humingi ng pera. Saan ka kumuha ng ganitong tapang? Tumaas ang loob mo talaga. Hahampasin kita hanggang mamatay. Umalis ka na. Matapos ang laban kahapon, binato ng kuya ko ang ulo ko. Simula noon, hindi na ako bahagi ng Cheng pamilya. Isa lang akong malaking manok. Kailangan nating magbayad ng 2 tael na pilak. Ang kabuang halaga ng pondo para sa pagkamatay ni Tatay Dashan ay 22 tael. Nakuha lahat ng kuya. Matapos ibawas ang 2 tael, may natitirang 20 tael. Kailan ninyo balak ibalik? Ang 22 tael na pilak na ito. Ito ay para sa aming Cheng pamilya. Kailan ko sinabi na ibabalik ko ito? Kung kailangan talagang mag-away, gawin natin ito sa korte. Ang utang ay dapat bayaran. Iyan ay tama at makatarungan. Wala akong problema na humingi ng tulong sa punong bayan para sa katarungan. Ngunit hindi ko alam kung papayag si Cheng Qian. Si Dashan, si Ergaw at si Sanyo ay pupunta sa bayan para magreklamo. Mahirap na nakuha ng asawa ko ang pagiging siyukay. Hindi ko dapat hayaan na sirain ng babaeng ito ang kanyang kinabukasan. Teka lang, ikalawang tiya. May sasabihin ang ikalawang tiya, maayos lang. Kung magtatangkang magreklamo ka sa hukuman, hindi na ako kikilala sa iyo bilang kapatid. Kung kikilalaan mo ako, wala itong halaga. Kailan mo ibabalik ang 20 tael na pilak ko? Sa buong buhay ko, lahat ay nagpakumbaba sa pamilya Chen. Umaasa na tutulungan ako ng nakatatandang kapatid na skolar. Ngunit hindi siya talaga. Tinuturing na kapatid, kundi parang ilhin lang. Inay, nagagalit siya ngayon. Hindi ba't 20 tael lang iyon? Maging matigas ka muna. Hintayin mo humupa ang galit. Wala na yang usapan. Paano kung hindi siya bumitaw? Hintayin mong ma-promote ang asawa. Kulang na lang yang kaunting barya. Pagdating ng panahon, hayaan siyang lumuhod at humingi. Hindi tayo makikialam. Yanue, huminto ka. Hintayin mong araw ng tagumpay ng kuya mo. Walang nabawas na kahit isang sentimo mula sa pera ng pamilya Cheng. Ikaw, hindi na kailangan ng iyong ina na maghintay na makapasa ang kuya mo. Sabi mo, ang lumamong inahin ay nagkakahalaga ng 2 tael na pilak. Sige, tatanggapin ko na 8 tael ang kapalit. Yung niluluto sa kawali, hindi ba't galing iyon sa pamilya Zhao? Sopas na niluto mula sa 2 tael na pilak. Ito ay para kay Zhao na magpagaling. Wow, talagang malambot ang nilaga. Talagang manok na nagkakahalaga ng 2 tael na pilak. Mag-iwan ka ng isang mangkok para kay Winnie ang atsi. Mahina ang katawan ninyong dalawa. Nakapag-uwi ng mga kalakal na walang silbi sa bahay ng nanay. Paglabas mo sa pintuang ito ngayon, huwag ka nang umasang makakapasok muli sa tahanan ng Cheng. Paano napunta dito ang liham ng pag-ibig sa Los Angeles? Akala ko na wala na ito. Sinilip ko ang bawat sulok ng bahay. Nakuha pala ito ng pamilya Cheng. Ngayon, kailangang ibalik ito sa may-ari. Inay, ang mga ito ay mga dala ko noon mula sa Zhao. Dahil simula ngayon, hindi na tayo magkikita kailanman. Ang desisyon ng Dashan ay ganito. Simula ngayon, wala na akong utang na loob sa pamilya Cheng. Hindi ba masyadong matindi si nanay kanina, kuya?
Lahat ng ito ay dinala mula sa pamilya Cheng. Ang nakatatandang kapatid na babae ay talagang kahanga-hanga. Nandito na ang sabaw ng manok, nailipat na ang mga bagay. Ang matandang babae ng pamilya Cheng ay sobrang galit, humiga na lang sa sahig. Lahat ay maghugas ng kamay at maghahanda na para kumain. Ihatid kay lola at lolo ang sundae. Hawakan ng maayos, huwag tumakbo ha. Pagkatapos ng 3 o 5 araw, kalahati ng mga tao sa nayon ay mawawalan ng pagkain. Nakalampas tayo sa salot ng balang noong nakaraang taon. Kaya rin natin ang tagtuyot ngayong taon. Hindi papayagan ng Diyos na mamatay ang mga ibon. Ang lola ko ang nag-utos na dalhin ang karne. Saan galing ang manok? Umuwi na ang nanay ko sa bahay ng lola. Dala ang mga manok mula sa bahay ng lola. Dinala niya pabalik lahat ng nilutong sabaw ng manok. Eksat, ayoko. Hindi ako naniniwala. Ibigay na lang ang bigas ng bahay doon, ayos na. Bakit pa magdadala ng manok pabalik? Maliban na lang kung bumagsak ang langit. Inang, napalo pa sina kuya at pangatlong kuya nang pumunta sila sa pamilya Cheng. Si inay ang nagligtas sa kanya. Nagdala siya ng maraming bagay. Paano mangyayari yon? Lolo, gusto ko nang bumalik para kumain ng karne. Hawakan mo ng maayos ang mangkok. Kailan naging ganito ka kamahigpit sa mga magulang? Parang waysa na bumabati sa manok. Walang mabuting intensyon, kumain ka ba o hindi? Litsan, kain tayo. Kung hindi ka kain, sayang naman. Kung hindi tayo mabubusog, saan tayo kukuha ng lakas para labanan siya? Ibigay mo sa akin ang drumstick na iyan. Ibigay mo ang drumstick kay nanay. Mahal ang drumstick para kay nanay. Nanay, itong parte na ito ay mas mataba. Ikaw ang kumain. Ang manok na ito ay sobrang tigas. Hindi ko talaga makagat. Ibinigay ko na sayo, salamat. Nakatakam ang nanay, nakasabit sa ngipin. Sino ang gustong kumain, kumain? Nanay, ikaw din kumain ka. Hindi ko akalain na ang 40,000 ay ganito ka maasahan. Nanay, subukan mo rin ang karne ng kuneho. Subukan niyo rin ang karne ng kuneho. Karne ng kuneho na ginawa ng nanay. Litsid, nanay, ang sarap nito. Kung masarap, kumain ka pa ng marami. Nanay, ang galing mo talagang magluto. Nanay, makakakain pa ba tayo ng ganito bukas? Hindi lang tayo mabubusog. Makakakain pa tayo ng karne. Pero kailangan talagang makahanap ng dahilan para mailabas ang pagkain mula sa sistema. Tama, ang hairpin. Bukas, dalhin mo itong hairpin sa pawn shop. Hindi ito ay iniwan ng tatay para sa'yo. Kailangan nating ibenta ang lahat sa bahay. Ito ay hindi pwede. Kung buhay pa ang tatay mo, nakikita ang anak na gutom at kumakain ng balat ng puno. Masasaktan ba siya para sa hairpin o para sa inyo? Bukas, sasamahan ako ni Dashan. Pupunta sa bayan para magbenta ng hairpin. At bibili ng bigas. Ergaw, dalhin mo ang 2 kapatid mo. Pumunta sa bundok para maglagay ng bitag. Mangolekta ng mga ligaw na gulay at magbigay ng ambag sa bahay. Sasamahan ko si Inay bukas ng umaga. Inay, itong palamuti mo. Ako mismo, si Zhao Ergaw, ang magbabalik nito balang araw. Ito ay tungkol kay Inay. Huwag mo nang pakialaman. Gawin mo lang ang dapat mong gawin. Dapat magkaisa ang pamilya. Doon tayo unlad. Hindi sinasadyang nahawakan ang hairpin na ito. Walang paraan para makuha ang mga pagkain sa sasakyan. Isang grupo ng mga bata, kaya nilang ubusin ang kayamanan ng isang bundok ng ginto. Nanay, alam kong nagkamali ako. Hindi kami dapat pumunta sa tahanan ng Cheng. Ngunit hindi ako nagsisisi. Yung mga tao, itinuturo kayo. Hindi ko malilimutan ang mga salitang ininsulto sa akin sa buhay kong ito. Kung sasaktan, saktan na. Inay, patawad. Wala kaming plano ni ikalawang kuya. Sino ang nagsabing sasaktan kayo? Ngunit talagang nagkamali kayo. Hindi ito pagkakamali sa pagpunta. Ang pagkakamali ay wala sa isip. Kung hindi ka pa handang-handa. Kung wala ka pang kasiguraduhan sa tagumpay, hindi ka dapat maging padalos-dalos. Ergaw, isa ka ng ganap na adulto. Alam kong matalino ka, pero tuso ka lang ng kaunti. Kung hindi kami pumunta ng kuya mo ngayon, magdamag kayong nakatali sa bakuran. Hindi kumain o uminom, mawawala ang kalahating buhay. Ikaw pa rin ang kuya. 3 baka, may lakas pero walang isip. Hindi nag-iisip sa paggawa. Dadalahin mo pa siya sa kapahamakan. Huwag ka nang maging padalos-dalos sa susunod. Ayos na, bakit ka nagmamakaawa? Ang tuhod ay para sa paglalakad. Hindi ito para sa pagluhod. Alam ko, lagi kang nakikinig kay Ergaw. Puro lugaw ang laman ng utak mo. Kasalanan ko na hindi ko ginamit lahat ng lakas mo. May lakas ka pa para sa ibang bagay. Ngayon, parusa ko sa inyong dalawa, pumunta sa ilog. Magbalik kayo ng tig 2 timba ng tubig. Matagal na akong hindi naliligo, nanay. Sobrang katina. Magbuhat ng tubig, 6 yan, linisin ang 4 na ulo. Noon, hindi tayo pinaparusahan ni nanay na nakaluhod magdamag. O hindi bibigyan ng pagkain ng 3 araw. Ang pagbuhat ng tubig dapat talaga namin gawin. Tara na, huwag nang mag-aksaya ng oras, paulit-ulit pa. Nanay, tutulungan ko na rin ang kuya. Hehehe, ako ang magbabantay. Huwag hayaan silang madapa sa dilim. Sobrang pagod ako at pawis na pawis. Dapat maligo gamit ang sabon. Inay, nakapagluto na ng mainit na tubig. Ito, hawakan mo ito. Sandali, gagamitin natin ito sa pagligo. Inay, ano ito? Ang ganda tignan. Ito ay sabon, para sa paligo. Nakakapaglinis ng mabuti, at may bango pa. Ang bango. Talagang nakakapaglinis ito ng katawan. Saan ito galing, Inay? Kinuha ko ito mula sa bahay ng kuya ng nanay ninyo. Hindi rin naman nila ginagamit. Sayang lang kung nakatambak. Ngayong gabi, maliligo tayo ng maayos. Maligo muna bago matulog. Ang sarap sigurong matulog ng mahimbing. Mag-init ako ng tubig. Sa wakas, makakatulog na ng maayos. Nakakatulog na ako nang hindi nagigising sa amoy ng pawis. Ate Zhao, saan ka pupunta? Kung hindi pupunta sa baryo ng Cheng, sino pa ang sisisihin? Talagang pareho kayo ng ugali ng asawa mo. Lagi na lang gusto mong malaman kung saan ako pupunta. May pakialam ka ba kung saan ako pupunta? Ano bang ibig mong sabihin dyan? Hindi mo ba talaga mapigilang bantayan ang buhay ng iba? Mas mabuti pang pagtuunan mo ng pansin ang trabaho. Sa huli, ang sarili mong lalaki ay tamad at mahilig kumain. Kung hindi siya maaasahan, ikaw ang kailangang magbanat ng buto. 300,000. Ito ay nabili ng halos katumbas ng 1 o 2 pilak. Masyadong luma ang pilak na hairpin. Hindi rin maganda ang disenyo. Maraming tao ang nagsasangla ng alahas kamakailan. Natural na bumaba ang presyo. Hindi ako nagtaas ng presyo ng walang dahilan. Sige na, ayaw ko na. Tumaas ang presyo ng asin. Sa 0 sentimo, ganito na lang ang mabibili. Nagnakaw ang mga tulisan sa bahay ni Wang Yuanwei kagabi. Pumasok sila. Ninakaw ang 1,000 gin ng bigas. Nireport mo na ba sa mga pulis? Pero hindi nahuli ang mga tao. Magkandado kayo ng pinto tuwing gabi.
Ha, bakit ang mahal naman ito? Umuwi na tayo. Magulo na ang buong mundo. Buti na lang may sistema akong pambili. Murang-mura ang mga materyales. Tumaas ang presyo ng nanay. Hindi ba't dapat tayong bumili ng kaunti pa? Kakabili lang namin. Mabilis tayong umuwi. Huwag tayong mapansin ng iba. Ano bang binili ng nanay na sobrang bigat? Hindi ba ako nananaginip? Nan. Yung pilak na hairpin ng nanay. Nagbigay ang pawn shop ng isang buong layang na pilak. Kumpleto na ang bigas, harina, karne at asin. Maaari na ba tayong kumain ng noodles? Noong huli, kumain tayo ng puting harina. Hindi ko na matandaan ang tungkol sa noodles. Isang layang na pilak. Yung pilak na pang-ayos ng motorsiklo. Sapat na ang 30 sentimo. Nagtataka ang may-ari. Ito lahat ay pinalitan ko ng puntos ng unti-unti. Mga ligaw na gulay, kabute at mga halamang gamot. Ilang araw ko itong tinipon. Isang gabi, bumalik sa simula. Kailangan pa nating pumasok sa bundok bukas. Winyang, isara mo ang pinto, Gitsen. Makinig kayong lahat ngayong taon. Sa bayan ng Jing, sa malaking bahay ni Ginoong Wang. Kahit may 4 na katiwala, nanakawan pa rin hanggang sa huli. Naubos ang laman ng kanilang imbakan ng bigas sa isang gabi. Ang kaunting bigas natin, kapag inilagay sa labas, para na ring target. Sino man ang makakaligtan ng isang salita? May parusa sa bahay namin. Hindi ko sinasabi kung sino ang magtatanong. Lahat ay nagsasabi na kumakain kami ng mga ligaw na gulay. Hindi naman sinabing kumakain ng ligaw na gulay. Walang dapat sabihin. Suturan ang bibig. Naiintindihan ba? Inay, huwag kang mag-alala, may nagtatanong na. Sabi nila, ang suksok ay nagkakahalaga ng 30 yen. At pinalitan ng ilang kilo ng pangit na bigas. Wala nang iba pa. Maingat na itinatago ang mga butil, sinisigurong nakasara ang pinto. Ngayong gabi kakain tayo ng adobong baboy. Ano ba ang paraan ng pagluluto ng adobong baboy? Marami pa kayong mga pagkain na hindi nyo pa natitikman. Kayo ngayon ay nagbubuhat ng tubig, nagtatabas ng kahoy, nangangalap ng mga ligaw na gulay. Magluluto ako ng pagkain at tatawagin kayo. Hahaha, ayos lang. Ang baboy sa buong ngayon ay halos wala nang makain. Saan naman kukuha ng baboy ang mahirap na tahanan ng pamilya Zhao? Noong mga nakaraang araw, si Nanay Dasha, nanghuhukay pa ng mga ligaw na gulay sa aking bukirin. Ngayon, naglalaro pa rin sila. Alam ko na hindi kayang kumain ng karne ng pamilya Zhao. Stan, Ate Wang, bakit parang pusa ka maglakad? Naghuhukay ng maraming ligaw na gulay. Sinabi ng nanay mo na hukayin. Sabi ng nanay ko, pakuluan ang ligaw na gulay at haluin sa sarsa. Mas masarap pa kaysa sa malamig na pagkain sa restoran sa bayan. Ang maliit na gulay ng gansa ay sobrang mapait, parang pwede nang pigain ang katas. Pero ang batang ito, naniniwala talaga, kumikislap pa ang mga mata. Halika, tiya, may isang tinapay na gawa sa mais. Kainin mo habang mainit pa. Huwag, tiya, sa iyo na lang iyan. Sabi ko kunin mo na. Zidane, makinig ka sa tita mo. Yung nanay mo kapag may magandang bagay, dinadala agad sa pamilya ng Cheng. Pero kayong 4 niyang sariling anak, puro ligaw na gulay lang ang kinakain. Tingnan mo ang laki mo sa edad mong 10. Mas maliit ka pa kaysa sa 7 taong gulang ng iba. Payat na payat ka, pati butil ng mais mabibilang mo. Tiya, hindi ganyan ang sinasabi ng nanay ko. Ano bang alam ng bata? Alam ko, sinabi ng nanay ko. Hindi nakakahiya ang magutom. Ang chismis ang nakakahiya. Nag-aalala lang siya sa inyo. Paglaki mo, umalis ka agad dito. Huwag mong tularan ang kuya at ate mo. May iwan ka lang na parang kalabaw na matanda. Wala kang mapapala. Lahat ng hirap kayo ang magdadala. Ang ganitong ina, mas masahol pa sa madrasta. Tia Wang, matagal na akong nakikinig sa likod. Habang nakikinig ako, lalo akong natouch. Yun pala, ganun pala kamahal ni Tia Wang ang mga anak ko. Pero may isang bagay na kailangan kong linawin sa inyo. Anak ko, ano ang kinakain at suot niya? Gaano siya kataas, ako bilang ina? Bago sumikat ang araw, gising na ako at nag-aalala. Hindi na kailangan ng iba, lahat sila ay nakikinabang. Tulad ng aso, akala nila sa isang pirasong tinapay ay mabibili na ang isang bibig. Tita Wang, natanggap ko ang intensyon mo. Ganito talaga ang paraan. Ano, parang tinuturuan mo akong magnakaw ng pagkain para sa anak ko. Itabi mo na, may karne kami ngayon. Hindi niya talaga gusto ang karne. May karne ba sa lutuan niyo? Sasabihin ko sa iyo ang totoo. Yung pamilya Cheng gamit ang stick. Sinaktan ako sa ulo hanggang sa magdugo. Tapos na ako sa kanila. Lahat ng mga bagay na inilipat, ibabalik ko. Yung piraso ng liempo ay niluluto sa kawali. Narinig ba ni Tita Wang? Sapat na ang balita na kumalat. Alam na ng buong baryo na nag-away na kami ni Cheng. Sa susunod na may papasok na bagay, hindi na may aasa sa pamilya Cheng. Uwi na tayo para kumain ng karne. Sige, nanay. Halika, tikman mo ang alat. CJ. Itned, nanay. Tikman ko pa ang isang piraso. Masyado kang matakaw, mag-iwan ka ng puwang. Patawag mo ang iyong pangalawang kapatid at pangatlong kapatid. Kumpleto na, kain tayo. Sa hinaharap, mas marami pang ganitong mga araw. Laging dadami ang mga ito. Inay, hindi maganda ang sitwasyon. Si ikalawang kapatid at ikatlong kapatid ay nakipag-away kay Tiyo sa dulo ng baryo. May dugo sa labi ni ikatlong kapatid. Ang tubig ngayon. Walang kahit isang patak na makukuha ang pamilya Zhao. Ito ang balo ng barangay Dagu. Anong karapatan mong hadlangan? Dahil dumating kayo kagabi. Tama si Zanggulay. Nagtago kayo at kumuha ng tubig ng 10 beses kagabi. Ngayon, bumalik kayo para maghintay. Akala niyo ba sa inyo ang tubig? Dahil ako ang iyong malaking tiyuhin. Isang balo na lang ang natira sa buong nayon. Ituturo ko sa inyo ang mga alituntunin. Kahapon, habang wala ako sa bahay. Halos naubos na ang mga gamit sa bahay. Kahit ang asawa ko, hindi na ako pinapansin sa gabi. Makikita ninyo, babawi ako ngayon. Unang dumating, unang serbisyo. Bakit lahat ay pwedeng makipaglaban? Tayo lang ang hindi pwede, ikaw hindi pwede. Sakit ba ang 3 baka? Kuya, noong isang araw, sinaktan mo ang ulo ko hanggang sa magdugo. Kahapon, tinali mo ang anak ko sa puno at sinaktan. Ngayon, harangin mo ang balon para sa mga bata na kumuha ng tubig. May balak ba ang pamilya Cheng na saktan kami? Pinapilit ka sa masamang daan. Huwag kang magpakaawa. Kahapon, nagpasikat ka. At nanloko ka ng maraming bagay sa bahay. Ngayon, ikaw pa ang bumabalik ng sipa. Hindi pa sigurado kung sino ang nang-api sa sino. Yesi, sino pa ang makakapang-api sa iyo? Mula sa kamay ng anak ko. Ninakaw ang 3 o 4 na kilo ng malaking kuneho. Huwag niyong sisihin ako kung hindi ko kayo papayagan. Nagumamit ng tubig. Tanging ang mga anak ng Cheng at Sang lang ang pinapayagang magnakaw ng mga bagay. Hindi pinapayagan ang iba na ibalik ito. Yung kunehong iyon ay nahuli ng anak kong si Sidan. Na ikakasal.
Ang anak mo si Cheng Sang ay maaaring makasama ang anak mo. Ninakaw ni Zhang Dagang ang kuneho. Nasugatan ang pulso ni Shudan. Napasira pa ang damit. Hindi ko naman kayo pinabayaran. Kayo pa ang naglakas ng loob na ibagsak ang balde sa bahay ko. Tama ba naman iyon? Ilang araw na ang nakalipas. Kinuha ni Zhang Dagang ang isang dakot ng ligaw na gulay mula sa aking apo. Noong nakaraang taon, nagnakaw ang grupo ni Zhang Dagang ng mga karot sa aking lupa. Huwag mong isipin, Zhao Wangshi, na dahil babae ka, ay hindi kita kayang saktan. Dumating ka rito at masusugatan ka. Kahapon, nabasag ang ulo ng aking nakatatandang kapatid. Dahil sa akin. Kaya't mag-ingat ka. Pinabayaran ko siya ng ilang kilo ng manok. Alam ko na mahirap ang pamilya nyo. Kaya't magbayad na lang ng ilang kilo ng bigas. Bilisan mo, ano bang pinagmamalabis mo? Umalis ka na dito. Anong pakialam mo sa mga nag-aaway? Mga kapwa ko sa baryo. Alam ko kung ano ang sinasabi niyo sa likod ko. Sinasabi kong may pinapaboran. Ang pamilya ko ay gumagamit ng pensyon ng asawa para makaraos. Ang pamilya Cheng ay pinapabayaan ang kanilang 4 na anak. Noon, ako'y naligaw ng landas. Ito ay ibinigay sa akin ng pamilya Cheng. Ito rin ay mula kahapon. Sinasabi ko na sa harap ng buong pamilya Cheng, tinapos ko na ang ugnayan. Mula ngayon, ang pamilya Zhao ay pamilya Zhao. Ang pamilya Cheng ay pamilya Cheng. May isang utang pa. Ang pensyon ng asawa kong si Zhao Shijian ay 22 liang. Binigyan mo lang ako ng 12 liang. Baka naman diretsong kinuha mo ang 1 liang, di ba? At ibinigay ko pa ang 12 liang na ito sa pamilya Cheng. Hanggang ngayon, wala pang ibinabayad ang pamilya Cheng. Ang pensyon ay talagang pera na ibinuwis ang buhay. Kumakain ng pera ng mga patay. Napaka-imbento. Nagsasalita ng walang katotohanan. Nasa tanggapan ng bayan ang mga libro ng account. Naiinis ang kuya. Punta tayo sa tanggapan para mag-ayos ng account. Bakit nagmamadali si Cheng Qian? Ito ang balo ng nayo ng Dakehe. Dumating ang mga tao mula sa nayo ng Chengjia para harangan kami. Sariling tao lang ang kumukuha ng tubig. Sino ang nagtakda ng patakaran? Ako ang nagdidisiplina sa sarili kong pamangkin. Anong pakialam niyo dito? Ang pagbibigay ng sugat sa labi ng tao ay tinatawag na disiplina. Yung mga karangalan mo ay nakuha sa pamamagitan ng pananakit. Cheng Wanwan, huwag mong isipin na dahil nakatago ka sa likod ng mga taong ito, ay hindi kita kayang galawin. Halika, subukan mo ito. Hindi mo naman ito unang beses na ginawa. Talagang kumilos ka na. Maaari mo bang mapanatili ang iyong reputasyon bilang isang iskolar? Matapos mong mangbuli ng mga bata, ngayon naman ay mga balo. Karapat dapat ba ang mga nabasang banal na aklat? Sa nayon ang dalahin, ang mga tao sa dalahin. Kailangan na bang magulat ngayon? Sige, maghintay kayo sa akin. Mga ginoo at ginang, ang utang na loob na ito ay mananatili sa aking buto. Sa hinaharap, magagamit ko ito. Hindi magpapabaya. Sige na, dalhin mo na agad ang bata para gamutin. Ganito pa rin siya tulad ng dati. Yung marunong lang magwala at magpagulong-gulong. Si Atsaw. Kuya, tayo na naman ba ang may kasalanan? Kung papaluin ako ni nanay, tatanggapin ko. Bakit ka natutulala dyan? Maghugas ng kamay bago kumain. Hahaha, nanay. Parusahan mo kami ang magdurusa. Ako ang nagbibigay ng parusa. Noon, nakatuon lang ako sa pamilya. Pinabayaan kayong maapi at mapagsalitaan. Walang sumusuporta. Kayo ang utang ko sa inyo. Bakit ka umiiyak? Nandyan pa ang nanay mo. Maghugas ng kamay, kumain ng karne. Kung may ininda ka sa labas, pag-uwi, kailangan mong kumain ng mabuti. Kumain ng mabuti, para may lakas ka sa labas at hindi ka maapi. Enel. O, dalhin ang bala para sa iyo. Kung tatanungin ni Lola, sabihin mo, na nakuha ito ng iyong ina mula sa pamilya Cheng. Bilang kapalit, kung hindi mo sasabihin kung saan ito galing, muli na namang mag-iisip ng kung ano-ano ang matandang babae. Nakuha. Tama. Kunin mo na. May karne pa pagbalik. Ay, Sanghi. Hey, mama, pinapadala mo ako ng karne. Sabi ni mama, ibalik mo yung pilak na hairpin na ibinigay ni Itay. Na kinuha mula sa bahay ni Tito. Pinalitan ito ng maraming karne sa bayan. Ana, kumain ka na. May karne pa akong makakain pag-uwi ko. Nagtalo na kami ng pamilya Cheng. Parang hindi na makatotohanan. Handang magpakita ng paggalang ang nakatatandang kapatid. Pero kulang ang bigas ng bawat pamilya. Isang balo na may 4 na anak. Naghatid ng karne sa oras na ito. Gusto niyang bumalik sa lumang bahay. Nakikisabay sa pagkain natin. Isang pilak na hairpin, 50 tansong barya. Pwede mong ipalit sa 10 gin ng pagkain. Bilhin lahat ng karne. Waldas na babae. Tama nga naman. Pag naubos ang karne, bukas hangin na lang ang kakainin. Kung hindi sa iyo, kanino pa, Giti? Nakasulat sa papel ang kasunduan ng paghahati ng pamilya. Kahit gustuhin niyang bumalik, hindi pwede. Pero ngayong alam na natin ang balak niya. Wala nang dahilan para hindi kainin ang karne na to. Alaynan. Walang gagalaw, tig isa lang. Yung sobra, itabi para kay Itay at lolo ninyo. Ay, Sangil. Sabi ng lola mo, ikaw ay magastos. Sabi ng mga babae, nagbigay ka ng karne. Gusto lang nilang bumalik sa lumang bahay para makakuha ng pagkain. Enel. Bakit sila may karapatan? Nakain mo na ba ang karne? Binilang ng lola mo ang bahagi. Isang piraso bawat isa. Kumain ka na lang. Bukas, pupunta ako para kunin ito. Sapat ang karne sa bahay namin. Pinakamabango ang karne na niluto ng nanay. Mas masarap pa kaysa sa kahit kanino. Ang reaksyon mula sa lola ay inaasahan na. Sa ngayon, ang mahalaga ay ang barya. Kahapon, isang biyahe sa bayan. Gumamit ng sistema para makakuha ng maraming supply. Sapat ang pagkain para sa ilang buwan. Ngunit wala na akong kahit isang sentimo. Makinig ng mabuti bukas ng umaga. Sasamahan ang nanay sa bundok para mangolekta ng kabute. Mangolekta ng kabute. Pumitas ng mga mahalagang kabute. Matulog ng maaga ngayong gabi. Bukas, dadalhin kayo ng nanay para kumita. Natagpuan ni Ding ang likas na ligaw na matsutake. Isang piraso ng matsutake ay maaaring ipalit sa maraming mangkok. Sa tabi ng bundok, mula kanluran patungong silangan. Mag-ingat sa mga lugar kung saan tumutubo ang mga fern. Si Ergaw ay laging naghahanap ng mga buto ng manok sa madidilim na lugar. Si Sanyo ay madaling nagpuputol ng panggatong. Si Sidan ay naglalakad na may dalang mga ligaw na prutas. Hindi ko kilala ang pula. Huwag galawin ang puting bangkay. Natural na ligaw na matsutake, halaga 370 na barya. Ligaw na chicken mushroom, halaga 210 na barya. Matsutake at chicken mushroom. Halos 2 liang ng pilak ang halaga nito. Sapat na para bumili ng 2 buwan ng magaspang na butil. Maaari pang makabili ng tela para sa mga pakpak ng manok para sa mga bata.
Natagpuan ang mga ligaw na kastanyas. May 4 na punong ina sa lugar. Kailangan ng tantyang ani na higit sa 300 kilo. Huwag maingay 300 kilo, tuyo at itago ng 6 na buwan. Gilingin para gawing pagkain. Mas praktikal kaysa sa matsutake. Itong mga itlog ng ibon. Silik si Aokian ng pamilya namin ang nakakita niyan. Nakita lang iyon na agad. Di araw-araw kong tititigan ang imbakan ng bigas niyo. Sakin na lahat ng bigas. Inay, bilisan mong pulutin. Huwag mong hayaang makita nila. Walang hiya ka, anong problema mo? Anong problema? Ate Wang, Tita Liu. Huwag mag-agawan, nandito ang mga kastanyas. Sapat na para sa inyo, mga anak. Enel. Ay naku, Diyos ko. Ang dami, ay naku. Sila na nga ang unang nakakita. Bakit sila pa? Noong nakaraang taglamig, naubusan tayo ng pagkain. Sino ang lihim na naglagay ng kalahating sako ng kamote sa pintuan? Si Tia Wang. Nasaan si Char? Binigyan si Kuya Gusan ng isang mangkok ng lugaw. Mayroon tayong matsutaki ngayon. Mayroon tayong mga kabute at kastanyas. Nasa kawali nila ay tubig na pinakuluan na may mga ligaw na gulay. Kapag busog ka, tandaan mo, ang taong gutom ay mas mahalaga sa lahat. Inang, ito ang ilan na nakuha ko. Babalik ako para ipagluto ang kuya, pangalawang kuya at pangatlong kuya. Anong lasa? Napasok sa labas ng bakuran. Inang, magtipid ka sa langis at asukal. Sapat na ito para sa 3 buwan, ilagay mo na lahat sa isang palayo. Inay, huy. Magkano kaya ang halaga ng mantika at asukal para sa 3 buwan? Siguro mga 100 yen meron din. Inay, ano po ito? Kastanyas na pinirito sa asukal. Ingat, mainit. Ang bango at ang tamis. Inay, pahingi pa po ng isa. Tikman mo lang ng ilan. Kapag sumobra, sasakit ang tiyan mo. Tikman niyo lahat, huwag galawin ang natira. Maganda ang itsura. Tama ang tamis. Sa panaderya sa bayan, 1 kilo ng inihaw na kastanyas, 400,000 ang benta. Kahit papaano, nasa 20 kilo ito. Hindi bababa sa 4 milyon. Isama mo pa ang matsutake at atay ng manok. Mga daang piso ng langis at asukal. Mga bagay na makukuha kapalit. Sa susunod na araw, malalaman mo na. Ang niluto ng nanay ko ay malambot at masarap. Sino ang nakatikim ng ganito kasarap? Ang luto ng nanay mo parang tubig lang. Naglagay ng asin ang nanay ko. Malasa at maalat-alat. Nan. Tikman mo ang gawa ng nanay ko. Araw ng kapanganakan, Dixon. 4 na itlog. Dati hindi ba marunong magluto ang nanay mo? Saan naman? Ang nanay ko ang pinakamabuting nanay sa buong mundo. Star, bigyan mo pa ako ng isa. 2, isang-isa para sa nanay. Hintayin mo, babalik ako na may dalang atsara na ginawa ng nanay ko. Nanay, tikman mo ang ginawa ni tita. Sobrang tamis at mabango. Maaari mo bang gawin din ito? Naglagay ng mantika at asukal pa. Sobrang magastos na babae. Ubus na ang langis. Naglagay pa ng asukal. May ginto ba o pilak ang pamilya Zhao? Pero talagang masarap. Alam ko, masarap talaga. Ni hindi iniisip kung ano ang lulutuin bukas. Kakayanin ba ng ilang barya ang pagwawaldas niya? Nan. Araw-araw puro pa-impress. Kaya pala itong matandang babae, hindi gusto ang manugang na ito. Wala talagang alam sa pamumuhay. Narinig ko na, inay, kaya nga sinabi ko. Sinasabi niya na nagkamali siya sa pagmumura. Noong una, hindi maganda ang pakikisama ko. Yung mga nagmumura sa akin ay mula sa simula ng barangay hanggang sa dulo. Isa-isa kong pinagmumura pabalik. Hanggang sa bagong taon, nagmumura pa rin ako. Walang katapusan. 3 baka ang nakakaalala. Nasa ibang tao ang bibig, hindi mo maiiwasan ang galit. Dahil lang sa ilang anak na marunong magtrabaho. Kung hindi, matagal na siyang pinabalik sa bahay ng magulang, Kife. Ay, Tita Wang. Ayos lang, Zhao-san, ang ginto mong pang-ukit. Nandito na ang mabangis na tita. Nakalimutan mo na ang manggang niluto noong bagong taon. Siyempre, yung nanay mo. Basta na lang alam gumawa ng langis at asukal. Anong suot ng mga bata? Nakalabas ang mga daliri ng paa. Nakatanggap ba kayo ng kahit 1 sentimo mula sa kanya? Para sa tela. Yung mga kastanyas na niluto ng nanay ko, unang batch, dapat kami muna ang kumain. Yung ilang piraso sa malaking bag ay galing sa nanay. Ayaw niyang ipamigay. Ibinigay lang kay Taizu at ni Q. Alam ni Tita Wang kung sino ang mabuti sa akin. May alam ako sa puso ko. Wala nang sapat na panggatong sa kusina ng sanyo. Pumunta ka at magputol ng ilang bundle. Nakahawak na ng palakol. Huwag sayangin ang lakas. Mali ang pagmumura niya. Alam ko na, sige na. Masarap ba ang chestnut ni Chawang? Hindi ko pa natikman. Sayang naman. Nanay, si Dan. Maraming chestnut sa bulsa ng damit. Mas marami pa kaysa sa ibinigay sa akin. 1 piraso lang ang ibigay ko sa'yo, okay na yon. Pumasok ka at magputol ng kahoy. Sinabi ni Dan na ang kanyang ina ay pupunta sa bayan sa susunod na araw para magbenta. Ano ang ibebenta, kastanyas? At kabute. Sinabi ni Dan na gusto ng kanyang ina na kumita ng malaking pera. Simula nang mabugbog ang balo ng pamilya Zhao, nagbago na ang kanyang ugali. Hindi na siya nananakit, buong araw ay nag-iinit ng lutuan. 1 palayok ng kastanyas. Magkano kaya ang mabebenta nito sa bayan? Inay, may magnanakaw sa nayon. May nawawala ba sa atin? Wala namang nangyari sa atin. Hindi nagalaw ang kandado. Pero nawala lahat ng pagkain ng pamilya Wang.
Nakakaawa, bawat butil ng pagkain pinaghirapan. Lahat kinuha na ng mga tao. Inay, may gasgas sa kandado ng pinto natin. Natakot ang magnanakaw, hindi nabuksan ang pinto natin. Kaya lumipat siya sa bahay ni Tiawang. Tia, huwag ka nang umiyak. May 3 kilo ng bigas mula sa bahay ni Kuya, gamitin muna natin. Titiis pa tayo ng mga 20 araw, tapos 6 na. 3 hukbo, 4 na bibig, tumayo ng tuwid. Sabihin mo, paano ko kakayanin ito? Ibebenta ako ni nanay at tatay. Sa mga taong ito, si Tiawang ang nagdala ng kamuting kahoy sa atin. Yung sandalyas ni Sanyo, anak din niya ang gumawa. Pwede ba nating tulungan sila? Pero sa pagtulong sa iba, ang basta na lang magbigay ng pagkain ay hindi tamang paraan. Inay, ano nang balak mong gawin? Itay, ibenta mo na ako. Lalaki naman ako. Mas mahal ang benta sa lalaki, Itay. Bitawan niyo na, bitawan niyo na. Ikaw ang padre de pamilya, sigurado ka ba sa gagawin mo? Ubus na ang bigas natin sa bahay. Ibenta na natin siya sa bayan sa pinakamalaking halaga. Kahit may tagutom sa labas, may kanin pa ring makakain. May ibinabayad pa silang kalahating salapi para sa mahigit 100 kilo ng bigas. Ito ay pagpapala. Bakit kayo umiiyak? Ay, nagbebenta ng anak na babae sa gitna ng araw. Huwag kang magbitiw ng mga salitang nakakasakit. 3 kilo ng bigas para sa 4 na bibig. Sabihin mo sa akin, paano tayo mabubuhay ng 20 araw? Tatanungin mo ako kung paano mabubuhay. Mas malinis pa ang imbakan namin ng bigas kaysa sa inyo. Wala ka nang makukuhang kahit alikabo. Noon, may isang pamilya sa bayan. Gustong bumili ng 4 naming itlog kapalit ng 2 layang na pilak. Pag uwi nila, nabasag ang palayo. Ang 2 layang na pilak, sapat na sana hanggang bagong taon. Magdamag akong balisa, paulit-ulit na nag-isip buong gabi. Si Sidan ay paikot-ikot sa tabi ng unan ko. Hanggang kalagitnaan ng gabi lang siya tumigil. Kinabukasan, pinaalis ko na yung tao. Kahit gaano pa ako kasama, hindi ko kayang itakwil ang sariling laman at dugo, at itulak palabas. Walang iba kundi ang mamatay tayong lahat bilang pamilya. Siya, isang balo, nag-aalaga ng 4 na bata. Mas malinis pa ang 2 balo kaysa sa atin. Kaya niyang ipagpatuloy ang buhay. Kahit nakakain ng balat ng puno at ugat ng damo, hindi ako magbebenta. Bata, wala akong ekstrang pera para bumili ng iyong barley. Mga kastanyas ito, palitan mo siya, magtrabaho siya sa bahay ko ng isang araw. Hindi ka lugi, di ba? Aabot ito ng 4 o 5 gin. Isang araw na trabaho, hindi aabot ng ganito karami. Aabot ito ng 4 o 5 gin. Isang araw na trabaho, hindi aabot ng ganito karami. Kung ganoon, magtrabaho siya ng ilang araw pa sa pag-aani ng barley. Ano pang hinihintay mo? 3 araw nang nakatambak ang mga damit sa bahay, hindi mo pa nilalabhan. Si Kuya Dasyan mo, bukas, mapipilitan siyang lumabas ng walang damit. Ang baho mo, hipag. Huwag kang magpasalamat kay Lizzie. Pantay-pantay ang palitan ng trabaho, sasali ka ba o hindi? Pagkatapos anihin ang palay, babayaran ko ang utang na iyan. Ibinenta niya ang serbisyo niya sa pamilya Zhao. Nakakatipid pa ng isang bibig sa pagkain. Tia, bakit mo tinutulungan ang pamilya namin? Sino bang tumutulong sa'yo? Binayaran kita ng kastanyas para magtrabaho ka. Kung talagang desidido ang tatay mo na ibenta ka, magagawa ko ba siyang pigilan? Hindi mo siya mapipigilan. Kaya kanyang buhatin at tumawid ng isang bundok. Nakarating sa bayan. Kapag naibigay na ang pera, itinutulak na ang tao. Sa buhay mo, maging pag-aari ka na ng iba. Hindi naman hindi ka mahal ng ama mo. Kundi ganito ang kalakaran. Sa tuwing may tagtuyot, ang unang ibinibenta ay palaging ang mga anak na babae. Kaya kailangan mong tandaan na makakapagligtas sa iyo. Hindi kailanman ang kabaitan ng iba, kundi ang iyong sariling kakayahan. Ayan. Salamat, tita. Magsisimula na akong magtrabaho. Huwag magmadali, kumain ka muna ng kaunti. Tapos magtrabaho. Finyang, ikaw ang magluto. Tia Zhao, wala pa akong ginagawa. Hindi ako pwedeng kumain. Kapag tapos na kayong kumain, saka ako kakain. Magtrabaho ka nang walang laman ang tiyan para sa akin. Nay, dati talagang may nag-alok ng 2 liang na pilak para bilhin ako. Meron ako. Hinabol ng lola mo ang tao sa 3 eskinita. Pinagsabihan ang tao na umalis ng magdamag. Hehe, tiyak na magiging masunurin ako sa nanay ko mula ngayon. Araw-araw ay pakakainin ko siya ng kanin at karne. Tita Zhao, tapos na ako kumain. Kay Ate May, noon, palihim akong binibigyan ng mga steamed bun. Ngayon, ako na ang gagawa para sa kanya. Galing kay Star. Ayaw hawakan, marumi daw. Mamaya, sisingilin ko siya. Tapos na kayong kumain. Finyang, ipag-utos mo kay Damain na maghugas ng pinggan. Maghugas lang ng pinggan. Ano pa, gusto mo magbuhat ng kahoy? Yung iba, sumama kay nanay sa bundok. Ngayon, kailangan nating suriin ang gubat sa likod ng bundok. Nanay. Tara na, tiya, ganito lang. Hindi siya nagsasabi ng magaganda sa bibig. Pero tingnan mo ang sinerve niyang kanin sa iyo. Mas puno pa kaysa sa iba. Tiyahin. Ginawa mo ito para tulungan ako, di ba? Noon si Ate Damay, lagi niyang palihim akong binibigyan ng tinapay. Ngayon, sa wakas, ako naman ang makakapagbigay sa iyo ng pagkain. Hi! Ate, hintayin mo ako. Uy, ate, matagal na tayong hindi nagkita. Pumuti ka na rin ng kaunti ah. Sinasabi mo lang na dati akong maitim. Mabilis na sumisikat ang araw. Tara na, magmadali tayo. Mas pumayapa na ang mukha mo. Talagang iba ang mga taong kumakain ng karne. Kahit tumanda at pumuti, ayos lang. Sinasabi na mataba ako, hindi ko kayang tiisin. Talagang tumaba ako. Mataba, sobrang taba. Sobrang maswerteng tao. Tama, ate. Narinig ko na nag-away kayo ng pamilya Cheng. Sa mga nakaraang taon, marami kang pinadalang pera sa pamilya mo. Sana naman hindi nila ito baliwalain. Kaya pala paikot-ikot kang nagtatanong.
Kung magkano ang pera ko sa bulsa, kailangan mag-aral ng kuya ko. Lahat ng pilak doon napunta. Saan pa kami kukuha ng ekstrang pera? Tama nga pala, Chunhua. Gaano pa karami ang natitirang bigas kina lola mo? Kumusta ang naging buhay ninyo nitong 3 taon? Kagabi, nagdala si lola ng isa serogin ng harina ng bakwit. Dinala niya sa bahay namin. Ay, itong batang ito, kung ano-ano ang sinasabi. Wala namang bigas sa bahay. Nahihilo na sa gutom ang mga bata. Ni sabaw ng ligaw na gulay, hindi pa sila nabubusog. Inay, alam ko kung nagkamali ako. Mukhang lahat tayo, hirap na hirap na. Ang bibig mong sira. Kung sakaling bumalik siya, paano na kung kakain siya sa bahay natin? Hindi na ako magsasalita mula ngayon. Susundan kita mamaya. Ano man ang hinuhukay ng tiyahin, iyon ang kukunin. Tandaan mo kung saan siya pupunta. Gusto kong makita. Saan nga ba nanggaling ang mga hayop niya? Springflower, bilisan mo at sumunod ka. Harangin sa may sanga. Ang magagandang bagay sa bundok, hindi yan naghihintay. Kayo na muna ang maghukay. Pupunta muna ako doon. Baka nga ni hindi pa nakakita ng lotus ang mga taga-baryo. Lalo na't hindi nila alam. Nasa ilalim ng putik ang mga bagay na pwedeng kainin. Baka may nakatagong ilang libong kilo sa ilalim ng lawa. Sapat na para sa lahat ng 3 taon ng ilang panahon. Nanay, tiya. Nasa ilalim ng putik ng tuyong lawa. Nakahukay ng isang piraso na malinis at puti. Ganito kahaba. Yekset, matamis. Hinukay lang niya ang isang bahagi. Tinakpan niya ng damo. Bumalik ka at hanapin mo ang lolo mo. Kapag nalaman ng asawa ni kuya, na ang asukal ay galing sa bundok ng pamilya Zhao, at si Cheng Wanwan ang nagtago, tapos hindi sinabi sa buong baryo, talagang mali na iyon. 2 tao lang ang umaakyat sa bundok buong araw. Ang ilalim ng minahan ay malinis na parang pwedeng mag-alaga ng isda. Isa-isa kayong puro pag-iwas sa trabaho. Masisira rin ang negosyong ito dahil sa inyo balang araw. Lolo, lola. Tingnan niyo po ito, ano ito? Lian Li at Kihua. Saan mo ito nahukay? Isang tuyong lawa. Puno ito ng napakaraming. Noong mga taon na iyon, naglakbay ako bilang isang alagad. Sa mga handaan ng mga mayayamang tao sa timog, nakatikim ako minsan. Sabi ng guro, mahalaga ang bagay na ito. Hindi ito nakikita ng karaniwang tao. Hindi ko inasahan. May nakatagong kayamanan dito sa bundok ng ating nayon dahe. Yukai, puntahan mo si Lizeng at tawagin mo siya. Tay. Tay, ayaw mo sigurong ipaalam sa buong nayon para maghukay, di ba? Malaki ang lawa na yon, mga 3 o 4 na mu. Baka ilang libong kilo ang nasa ilalim. 11 lang tayo sa pamilya. Kahit kainin natin hanggang sa susunod na taon, hindi pa rin maubos. Kung hindi maubos, itabi na lang. Ito ay natuklasan ng pamilya natin. Bakit natin ipapamigay sa iba? Ang labo mo naman. Sa kabila ng bundok na ito, sa kanluran, nandoon ang nayon ng Gihua. Si Chonhua lang ang makakahanap nito. Hindi ito mahahanap ng iba. Imbes na maunahan tayo ng mga taga-Gihua village. Mas mabuti pang tayo muna sa Dahe village ang mauna. Tatay, kung hindi ka sasang-ayon sa amin, hindi ko kayo gagabayan. Tingnan natin kung sino ang makakahanap. Ay, sige na nga. Unahin muna nating maghukay ang mga sarili nating tao ng ilang araw. Chonhua, alam mo ba kung paano pumunta sa Gisun Village? Pumunta ka sa tiyuhin mo. Sabihin mo sa kanya ang tungkol sa lotus root. Hindi ito maganda, di ba, nanay? Si tita ang nakakita niyan. Bakit ganyan kakaprangka, anak? Iyan ang tiyuhin mo. Kapag hindi ka makakain, tanging ang tiyuhin lang ang makaalala sa'yo. Mabilis ka lang pumunta at bumalik. Nasa bahay ba si Lizeng? Nanay ni Dashan, bakit ka nandito? Gusto kong makausap si Lizeng. Nandyan ba siya? Pumunta siya sa itaas ng bundok para tumingin ng mga palaka. Kailangan nang bumalik at umupo sa loob at maghintay. Pumunta sa bayan. Tinawag ng Alperes. Mahigit kalahating buwan na walang ulan. Malapit nang masira ang mga pananim. Lahat ng mga Lizeng sa mga nayon ay humihingi ng tulong. Umalis na bago magsikat ang araw. Hindi naman urgent. Hintayin lang natin siyang bumalik. Hindi nagmamadali, abala si Cha. Babalik na lang ako sa ibang araw. May mga bagay na pwede namang hintayin. May mga bagay na kahit isang araw lang ang hintay, parang huli na. Hindi ka naman nalugi nitong mga araw na ito. Bakit ang bibig mo naglalaway pa? Iba yan. Amoy pa lang ng prinitong luto ni inay, busog ka na agad. Ang sarap. Huwag mong ubusin mag-isa yung mangkok mo. Dalhan mo si Lola. Dalhan na naman. Noong nakaraan, nagreklamo pa si Lola na magastos ka sa mantika, inay. Nagreklamo man siya, pero wala namang natira kahit kailan, hehe. Lola, sinabi ng nanay ko na gumawa ako ng masarap para sa'yo. Ano na namang bagay ito na napakaraming mantika? Pera sa mantika, piniritong bola-bola. Malutong sa labas, malambot sa loob. Pag kinagat mo, parang gusto mong isama pati dila mo. Ithli, ang kapal ng mantika at asukal. Halika, umupo ka, apo. May itatanong ako sa'yo. CJ, kamusta ang nanay mo kamakailan? May sinabi ba siya sa inyo? Sabi ng nanay, gusto niyang lagi tayong busog. Sabi rin niya, sa bagong bahay tayo titira sa hinaharap. Sabi pa nga ay para tayong magkaroon ng karne araw-araw. Manirahan sa bagong bahay. Araw-araw may karne. Kumain. Talagang ang balak ay bumalik sa lumang bahay.
Magbigay ng bola-bola para aliwin ang bata. Talagang para sa pamilyang ito. Sige, sige, alam na ni Lola. Sige na. Hehe. Bumalik na si nanay. Nakakuha ng kalahating basket ng mga ligaw na gulay. Tapos na ang pagputol ng kahoy. Nakapagbuhat pa ng 2 balde ng tubig. Mas mabilis pa siya kaysa sa akin. Isang batang babae na mahigit 10 taon. Mas masipag pa sa mga matatanda. Hindi ako maituturing na mabuting tao. Pero may mga bagay na kapag nakita mo, hindi mo na maaring ipagsawalang bahala. Na parang hindi mo nakita. Lalabas lang ako saglit. Nay, madilim na. Huwag mo akong pigilan, pupunta na ako kay Lizeng. Ay, tingnan mo ang mukha mo. Kung ganyan ang suot mo, hindi ka na makakapaghintay hanggang bukas. Maaari namang pumunta ang tatay bukas ng umaga. Sinabi sa'yo ni Chonhua ang balita. Kung sila-sila lang ang maghukay, okay lang. Pero kung buong barangay ang maghukay, ano ang kakainin natin? Huwag munang pag-usapan ang balitang ito ngayong gabi. Wala na akong pag-asang makatulog ngayong gabi. Ay, hayaan mo na siya. Nanay, mali ba ang ginawa ko sa tingin mo? Sino yan? Nakita rin ni Chen Wanwan. Nahuli ako ng isang hakbang. Professor Lee, ito ay natagpuan sa bundok. Subukan mo, Li Zhengshu. Mas mabuti kung luto na. Malambot sa bibig. Parang kamote. Naisip ko kung maaari itong maging pagkain sa loob ng ilang panahon. Gaano karami ang nasa bundok? Puno ng putik sa ilalim ng lawa. Isang maliit na bahagi lang ang nahukay ko. Ganito lang. Tinatayang 4 o 5 ektarya. Siguradong abot ng libu-libong kilo. Ihatid sa bawat bahay. Halos 100 kilo bawat isa. Sa kahit anong paraan, hindi mamamatay sa gutom sa loob ng kalahating buwan. Maraming henerasyon ng mga tao sa Dagu Village ang naglakad sa bundok na ito. Bakit walang nakapansin? Dahil kakaunti ang mga nakakaalam. Itong bagay na ito ay tinatawag na lotus root. Noong bata pa ako, sumama ako sa karavan patungong timog. Nakita ko mismo ang mga taniman sa mga palayan sa timog. Nakatagpo ng mga ito sa malalaking bahagi. Noong panahong iyon, nagtataka ako. Paano kaya ito tumutubo sa mga bundok sa Hilaga? Bakit kaya may ganito? Pero bata pa noon. Agad na nakalimutan. Kung hindi pa nahukay ng asawa ng panganay, hindi ko alam kung ilang taon pa ito nakabaon sa putik. Aakyat na ako sa bundok para tingnan. Sa oras na ito, may mga lobo sa bundok. Hindi makapaghintay ang tao. Asawa ng panganay. Sanay ka na sa daan na to. Talagang para dito ako pumunta. Ay, yung katawan mo, parang dagdag problema kay Xu. Ay, asawa ng panganay. May sasabihin akong totoo sa'yo. Ako, bilang matanda, mali ang pagkakakilala ko sa'yo. Dati, palagi kong iniisip, na ang asawa ng pangalawa ay mas maingat sa pamumuhay. Ayos lang. Ngunit kapag ang tukso ay nasa harapan. Ang pagkatao ng tao. Agad na lumalabas. Tay, 6 kaming tao sa bahay. Yung mga lotus root sa ilalim ng lawa. Kaya naming hukayin hanggang sa bagong taon pero hindi ito maubos. Mananatili itong nasasayang sa putik. Mas mabuting lahat ng tao sa nayon ay may makakain. Yung mga bata sa nayon, isa't isa ay mas maputla. Ang lotus root ay nakabaon sa bundok. Isang araw na mas maraming nagugutom. Bakit may tao? Mukhang taga-barangay Gihua sila. Hindi ko naman nailabas ang balita. Ay, mukhang kapatid ng Sun ang tao. Sinabi mo na ba kay Ginoong Zhao? Wala akong sinabi kanino man. Naiintindihan ko na. Si Sun ang nakakita. Nagsumbong siya ng palihim. Buti na lang kapatid ng Sun ang tao. Sa gabi, lihim na nag-ukit. Hindi pa lumabas ang balita. Bukas, buong nayon natin. Ngayon, huwag tayong mag-ingay. Maglagay tayo ng isang tao dito sa paligid. Tayo na, ipapabantay ko si Dashan. Ano ba talaga ito? Nakita mo mismo. Ang tawag dyan ay lotus root, nakabaon sa ilalim ng lawa sa bundok. Pwede itong kainin bilang pagkain. Parang kamote. Totoo ba yan? Si Lizeng mismo ang umakyat sa bundok kagabi para tingnan. Bumalik siya bago magbukang liwayway. Puno ng putik ang mukha niya. Makinig kayong lahat. Totoo ngang may pagkain sa ilalim ng ligaw na lawa sa bundok. Ako mismo ang naghukay at tumikim kagabi. Kapag niluto, malambot at nakakabuso. Hindi ito pahuli sa kamote. Totoo ito, mismong si Lizeng ang nagsabi. Kaya, ngayon, lahat ng kayang magtrabaho, sumama sa akin sa bundok. Kung may basket, dalhin ang basket. May mga basket na pang-backpack. May mga sako na hinihila. Paano paghahatian ang nahukay? Kung gaano karami ang mahukay, ganoon din ang makukuha. Pero si Biyudang Zhang ay 73 na. Pilay ang binti, hindi na makakahukay. Yung 2 bata sa pamilya Liu, wala nang magulang. Yung panganay, 8 taong gulang pa lang. Hindi naman pwedeng hawakan ang mangkok habang busog na tayo. Sabihin na lang natin sa kanila na lunukin ito. Bawat pamilya ay magbibigay ng 0 kilo. Kailangan nating makakuha ng 200 kilo para ipamahagi. Para sa mga hindi makakapagbuhat. Ang natitira ay para sa inyo. Sa 4 o 5 ektaryang lawa, bawat pamilya ay makakakuha ng higit sa 100 kilo. 10 kilo kapalit ng buhay ng buong nayon. Ano ang mawawala sa iyo? Sige na, bakit ka nakatunganga? Kagabi, kasama si Cheng, naglakad kami pataas sa bundok. Nakita namin ang mga tao mula sa sangguniang baryo ng Gihua, mahigit 10 tao. May dala silang sako, puno ng laman. Mahigit 10 tao. Hindi pa man sumisikat ang araw, nakaupo na sila sa tuktok ng bundok natin at naghukay. Anong karapatan nilang maghukay sa bundok ng ating Ili Village? Sino ang nagbigay sa kanila ng balita? Ang matandang Sun ng pamilya Zhao. Palihim niyang pinapunta ang alila sa Guhu Village. Sinabi niya sa pamilya ng nanay niya na may mga lotus root sa bundok. Hindi pa nga natitikman ng buong nayon. Napakain na niya agad ang pamilya ng nanay niya. Si Lizeng ay mabait.
Tingnan ang ilang mga apo ng pamilya Sun. Nakita ang mga buto sa tagiliran na sobrang payat. Pinayagan silang umalis na may 15 kilo. Ngunit dahil dito, agad na tinawag ni Lizeng ang buong nayon na umakyat sa bundok. Hindi alam kung gaano pa ang natira sa ilalim ng lawa. Nanay, sinasabi nila na kayo ay isang grupo ng mga puting mata na lobo. Sino ang nakakita, nanay? Pinapahanap ng anak ko ang mga kamag-anak sa bahay. Anong nangyari sa ate? Masigasig. Gustong ilipat ang lahat ng pagkain ng buong nayon. Papunta sa bahay ng nanay. Dahil sa iyo, hindi mo mapigilan ang sarili mo sa masarap na pagkain. Pumunta kang ipagyabang sa iyong malaking tiyuhin. Naging ganyan ang gulo, nasiyahan ka na ba? Noong una akala ko anak ko. Nanganak ng 2 babae, hindi ka man lang maganda ang tingin sa kanila. Pero kahit papaano, anak mo pa rin sila. Kaya kayang gawin to. Normal lang na magpadala ng balita tuwing Pasko. Pero sa harap ng buong baryo, ay ibinuhos ang dumi sa sariling anak na babae. Masama ang intensyon. Sugatan na ang kamay ni inay. Umuwi na po kayo at magpahinga. Kami na po ang bahala sa natitira. Sanay na ang estudyante sa pagiging tamad at pabaya. Hindi nga makayanan ang hawak ng asarol kahit kalahating oras. Nabiyak na ang balat. Sige, marami kang bato sa ilalim. Hawakan mo ng maayos, magagamit mo yan. Tingnan mo, si Ate Zhao, nang binitiwan niya. Parang mga dumadampot na anak, 4 na lalaki. Tumalon sa lawa, 2 babae pa lang ang nanganak. Kailangan mo pang sipatin ang pala mo. Mabuti ba ang kapalaran? Tingnan mo kung anong kaya ng mga butil. Matagal nang lumabas. Mas mabilis pa ang mga baboy kaysa sa inyo. Bilisan nyo. Kahit aso, hindi nyo mahuli. Anong silbi sa inyo? Walang silbi ang pagmumura sa anak. Ang kinaiinisan niya ay hindi siya nagkaanak na lalaki. Pero nangingitim na sa lamig ang mga kamay ng bata. Bakit hindi niya gamitin ang lakas na iyan sa sarili niya? Ding! Na-detect ang natural at ligaw na daang taong ginseng. Ding nabenta ang ginseng ng kabuang 120 liang. 120 liang na ginseng. 20 taon ng kasal sa pamilya Zhao. Ang pinakamalaking naipon ko ay 3 milyong lihim na pera. Isang ugat ng ginseng, 400 taon ang tanda. Masyado nang matagal ang lakad. Uwi ako walang dala. Paano ko sasagutin kapag tinanong ng iba kung saan ako nagpunta? Tulungan mo akong pagtakpan ang kasinungalingan. O, nahuli ni Ate Zhao ang kuneho. Sa gilid ng gubat niya ito nabangga. Katen, walang hirap na nakuha. Masakit ang maging tao kung ikukumpara sa iba. 4 na anak ang nagbabayad ng utang sa kanya. Lumabas at umiikot parang maswerteng kuneho. Tayo, hindi katulad ng ibang tao. Walang anak, walang kuneho. Yes hindi pa nagtatrabaho. 120 ang sapat na para sa pamilya Zhao ng 3 taon. Sapat na pambayad para sa isang tindahan. Kumain na tayo. Tay, nahulog ako. Hindi ko maalis ang binti ko. Malapit na akong mag-asawa. Hindi ba pwedeng mag-isip ka? Si Ergo nga, hindi pa kasal. Sino ba ang makakakuha sa akin? May nangyayari sa reaksyong ito. Ang lupa dito ay tuyo at matigas. Bakit ka pa talagang nahulog dyan? Titingnan ko kung ano ang nangyayari. Nanay, ikaw, pangalawang kapatid. Kahapon, hinila ako at nagtanong. Gusto mo ba ng pangalawang asawa? Sabi pa nga ay dadalhin ako para makita ito. Ayos ka, Zhao Ergao. Hindi pa nga natutuno ang pala. Pero iniisip na ang asawa. Nanay, halika na. Nanay, tingnan mo. Puno ng malambot na putik dito. Kapag binuksan, may lotus root. Laki. Mas malaki kumpara sa mga nauna nating hinukay. Hindi lang mataas ang nilalaman ng tubig. Mabango ang amoy ng lupa. Hindi ito mula sa pag-ulan. May buhay na tubig sa ilalim. Kung talagang may pinagkukunan ng tubig sa ilalim, kahit isang patak ng ulan ay hindi babagsak. Maaaring masiguro ang mga pananim sa bukirin. Kailangan pa ring maghanap ng paraan. Ano ang unang gagawin? Maglaro kasama si Lolo at Lola. Kailangan akong kunan ng litrato para maalala nila. Noong nandyan pa ang tatay mo, bago sumikat ang araw, inihahain na ang pagkain. Hindi pinaghintay si Lolo at Lola kahit isang beses. Alam ko na wala na si Itay. Ako na ang magdadala para sa kanya. Ibabalik ko agad ang mangkok. Huwag kang magtagal sa lumang bahay. Pinapadala ni Inay at Lola ang karne para sa iyo. Mang Sun, kumuha ka ng 10 kilo ng lotus root sa likod. Aba, nandito ka na naman kagabi. Huli ng gabi, nag-aani ng lotus root. Mayroong nagtatago sa likod para magpahinga. Nagpahinga ng kalahating araw. Kaya kong tapusin ang 0 kilo ng lotus root mag-isa. Ngayon, bumalik sa lumang bahay. Parang may utang tayo sa malaking bahay. Uwi na tayo. Gusto mo bang ayusin ang mga account ng lotus root ng pamilya Sun? Alam ko na ngayon. Noong nakaraang gabi, nakarating ang mga tao ng Sun sa likod ng bundok. Nagnakaw ng mga lotus root sa atin. Akala mo ba hindi ko alam? Nanay, huwag na tayong kumain ng almusal ngayon. Lumabas tayo at tumayo. Kailan ka ba mag-iisip ng mabuti? Kailan ka pumasok? Naghatid ng karne ang malaking manugang. Puno ang mga mangkok. Pareho tayong mga manugang ng pamilya Zhao. Ngunit iba ang nararamdaman sa puso. Tia Wang. Ito ay mula kahapon. Nagbigay ka sa amin ng 3 o 4 na kilo ng mga ligaw na kastanyas. Tandaan ko iyon. Noong araw na iyon, si Damay ay nasa bahay namin. Tumulong siya buong araw. Matagal nang nabayaran ang utang na iyon sa kastanyas. Tinanong ko na si Damay. Sabi niya, 2 beses siyang nakakain ng busog sa inyo. Pero yung totoong mabibigat na gawain, hindi naman siya talaga tumulong. Kayo nga, kayong mag-iina. Sa pag-akyat pa lang ng burol, napagod na't di na makatayo ng tuwid ang likod. Nasa bakuran lang. Bahala kayo kung gusto niyo o hindi. Si Aling Wang, matigas ang bibig pero malambot ang puso. Maayos siya sa usapan, at hindi nakakalimot sa utang na loob. Sulit siyang maging kaibigan. Paghahanap ng daan patungo sa tubig dito. Mukhang tungkol ito sa kung paano maghanap ng pinagkukunan ng tubig. Sabi sa libro, ang usok na nagmumula sa pagsunog ng mugwort ay hindi ganap na nasunog. Mga particle ng carbon at singaw ng tubig ay kumakalat sa hangin kasama ng daloy ng hangin. Sayang, hindi ko kilala ang mugwort. Kailangan ko na lang maghanap at subukan muli. Ito ba yung bagay na to?
Nga pala, si Nadashan araw-araw nasa bundok. Baka nakita na nila ang damong ito. Inay, mag-aararo na ako ng lupa. Pero walang tubig sa lupa sa bundok. Mahirap mabuhay ang pananim. Walang tubig sa lupa. Hindi ko alam kung bakit kailangan pa nating mag-araro, inay. Dali, tulungan mo akong alamin kung ano ito. Nanay, ito ay siguro ang kiday. Ang mga dahon ay makitid at mahaba. May puting balahibo sa likod. Amoy mapait at masangsang. Maraming ganito sa burol sa likod ng bahay natin. Dalhin mo ako para makita. Ngayon, sobrang tindi ng sikat ng araw. Pwede namang mamaya na lang tayo pumunta. Baka masunog ka sa araw, hindi maganda yon. Ngayon na. May kalahating kalderong lugaw si Inang Hui sa kalan. Kumain ka muna, wag mo na kaming hintayin. Inang, bakit mo hinahanap si Kiay? Magpapakulo ako ng sabaw para pangtaboy ng insekto. Hindi para sa insekto, kundi para maghanap ng tubig. Paano makakahanap si Kiay ng tubig? Malalaman mo rin iyon sa tamang panahon. Sapat na ba, Inay? Lahat ng ito ay para sa iyo. Kung hindi sapat, kailangan pang maghanap ng 3 beses. Ang 3 beses na iyon ay hindi madaling sunugin. Kahit na matigas ang pagsunog, puro usok lang ang lalabas. Sino ang nagsabing kailangan magsunog ng kahoy? Ang gusto ko lang ay sigarilyo. Hindi sapat ang sigarilyo. Hindi matatapos ang layunin kong maghanap ng tubig. Parang pusang bulag na nakatsamba sa patay na daga. Wala nang magagawa. Nasubukan ko na lahat ng lupa sa nayon. Wala na ring ibang paraan. Kailangan na lang gumamit ng tanga-tangang paraan. Lahat ay tinanggal at dinala pabalik sa bakuran para matuyo. Balikan mo ako sa bundok. Nanay, may tao dito. Nakapagpaliban tayo ng isang araw. Yung mga tao sa Dagu Village, sila ang kumuha ng lahat ng magaganda. Walang iniwan na daan para sa iba. Itong bundok ay nasa pagitan ng dalawang nayon. Bakit lahat ay sa kanila? Si Li Zengjing ng Iisi ay parang multo. Sa harapan, hindi tayo makakakuha. Kamakailan, maraming nagkakalat ng mga magnanakaw ng pagkain. Mas mabuti pang magpanggap tayong mga magnanakaw. Sa gabi, kunin natin ang mga bagay mula sa kanilang bukirin. Bunutin natin ito ng buo. Kung gagawin natin iyon, mas marami tayong dapat kunin. Yikse, hindi pa natin natatagpuan ang pinagkukunan ng tubig. Ang pagkain natin, baka hindi na rin natin mapanatili. Nay, sa may lawan ng Lotus, hindi ba tayo pupunta roon para makipag-usap sa kanila? Ang mga taga-barangay Gihua ay nakikialam na. Tayo lang ni Nanay, hindi natin kayang labanan silang lahat. Kailangan nating magsama-sama ng mga tao sa barangay. Professor Lee, nasa bundok ako. Nakakita ng 4 o 5 tao na nakatapak sa ating Lotus Road. Nagtatayo sila ng plano sa gabi para magpanggap na magnanakaw ng butil. Bubunutin nila ang mga bagay mula sa lupa. Nangangahas silang magnakaw ng butil. 20 taon na ang nakalipas, natalo sila sa isang laban. Ngayon, may lakas pa silang mag-extend ng kanilang mga kamay. Bigyan mo sila ng aral, Murong. Oh, tumahimik ka. 2 baryo ay magkatabi ng 20 taon kahit paano ay tahimik. Tayo ang unang kumilos. Kapag umabot sa gobernador, ang lugi ay ang Dahi Village. Pero kung may gustong kumuha ng ani, hindi natin sila palalampasin. Kung hindi pwedeng makipaglaban, ano nang gagawin? Hintayin matapos silang kumuha sa kahabulin. Hindi kailangan ng suntukan o paghihintay. Bawat pamilya ay maglalabas ng isang tao. Bumuo ng patrol team. Nagtutulungan sa araw at gabi. Kapag pumasok ang mga tao mula sa Gihua Village, dapat silang mahuli agad. Ito ay pagtugon, hindi pagsisimula ng gulo. Sino ang may oras para bantayan siya? Ninakaw ang bigas ni Chen Wulay. Lahat sa nayon ay nagugutom. Ayaw mong magbantay. Walang pumipilit pero kailangan mo. Hihintayin mo na lang ang iba para sa solusyon. Walang silbi ang Gihua Village. Magsasama-sama na ang Dakyao Village. Magkakaroon ng schedule ngayong gabi. Bumalik ka sa akin para magparehistro bago magdilim. At Zhao, ano bang ininong ni Li Zeng na nakapagpabaliw sa kanya? Maliban kay Li Zeng, sino ba talaga ang sumang-ayon? Kapag nagsalita siya, kailangan tumakbo ang buong baryo. Ang pagpayag ni Li Zeng ay parang nakipag-ugnayan na sa akin. Yung asawa ni Wang at si kuya ng pamilya Zhu, ay tumango ang mga kapatid ng pamilya Li. Hindi ba't lahat tayo ay may kinalaman dito? Hahaha. Ako, ang manugang ng pamilya Zhao, ay nag-aalala sa mga supply ng pagkain ng buong nayon. Ito ay tinatawag na tungkulin. Ikaw ay may masamang pag-iisip tungkol kay Doran. Isinulat na ng pamilya Zhao ang utang na ito. Si matandang Zhao, talagang itinuring niya akong sariling pamilya at pinotektahan. Noong mga unang taon, ang buong nayon ng Dahi ay magkakapareho ang apelyido, Zhao, at nagkakaisa. Anong pagsubok ang hindi namin nalampasan? Sa mga nakaraang taon, dumami ang mga dayuhan. Maraming chismis at nagkawatak-watak ang mga puso. Ngayon, kahit na ang patrol ay tungkol sa mga tao ng Zhao, ang mga supply ng Zhao ay dapat ipagtanggol ng mga tao ng Zhao. Hindi na kailangang makialam ang mga dayuhan. Hindi naman mapaghinala ang matanda. Nagmimilit lang siyang pumili ng panig. Darating ang mga tao ng Zhao mamaya sa Ancestral Hall para mag-usap. Huwag hayaang sumang-ayon si Ula. Ito ay kanyang sariling desisyon. Kahit na ang pamilya Wang ay hindi tunay na angkan. Ngunit ang plano na pumatay ay talagang totoo. Ang tatay ng Woodfish ay papatay sa akin ngayong gabi. Pati ang pamilya Zhu ay pupunta. Magpapadala ang pamilya Li ng 2 tao para magbantay. Isang grupo ng mga naglilingkod sa pamilya Zhao ay susunod sa paraan ni Ate Zhao. Bawat pamilya ay magpaparehistro. Bago magdilim, ayusin ang schedule. Ako na. 4, 5, 6, 7. Nanay, 7. Kailan naging masipag ang inahin natin? Walang kinalaman sa inahin. Dinala ito ng lola nyo. Patuloy tayong nagpapadala ng karne doon. Ang ganda ng pagkakaalala ni Lola kay Ina. Wala namang binigay si Ina. Kung hindi ko gawa-gawa ang kwento, ayaw talagang tanggapin ng mga batang ito. Salamat nanay, salamat nanay. Finyang, tig-isa kayo ng 2. Pantay-pantay naman. Nanay, isa lang ang kakainin ko, sapat na. May isa ka pang nasa tiyan mo. 2 itlog, 2 bibig. Isang tao, isang itlog. Saan ka pa nakikialam? Hintayin mong matapos ito. Papasok ko si Ginoong Zeng para suriin ka. Ang pagbubuntis ay hindi biro. Huwag mong pasanin ito mag-isa. Noon, hindi man lang ako pinansin ng biyanan ko. Ngayon, bigla na lang akong binigyan ng itlog. Tama na, tama na. Ngayon, hindi na mahirap. Nandyan lang yan sa tiyan. Paglabas niyan, araw-araw na iyak. Isang bahay na sigaw. Ikaw ang bahalang patahanin ah. Ako ang bahala sa pag-aliw. Ha. Nandyan ka ba, Ergauge? Ersauzi. Puntahan mo si Apat Dan. Papasukin mo si Apat Dan. Ah. Umupo ka muna dito sa kwarto ko. Huwag mag-alala, kung may nais kang sabihin, umupo ka.
Uminom ka ng tubig, dahan-dahan lang. Tia Zhao, narinig ko na nag-aani ng lotus root sa Gi Village. Gusto sanang manghiram ng bigas. Ilang kilo ang kailangan? 10 kilo lang ay sapat na, nanay, 20 kilo. Huwag kalimutan, humingi ng doble para sa ibang dalaga. Nasa mukha ang iniisip. Mas malaki pa sa pintuan. Kumuha ka muna ng 10 kilo. Yung natitira, ipapadala na lang ni Ergaw. Tulong-tulong lang sa kapitbahay. Yung sugat sa mukha, kumuha ka ng malamig na tela para ipahid. Huwag mong iwanan ang marka, Tia Zhao. Mahigit 1 taon ng kasal si Huinyang. Wala pa siyang nabibisita sa kanyang pamilya, di ba? Bukas, kumuha ka ng 10 kilo ng lotus root at tingnan mo. Dapat malaman ng mga magulang ang tungkol sa pagbubuntis. Dapat nilang malaman. Sapat ba ang pagkain sa bahay ng nanay? Sabi ko, sapat na. Basta't umuwi ka. Ate, huwag kang umiyak. Narinig iyon ng nasa tiyan. Muli na namang iiyak. Kunin mo na ang 10 kilo. Ang natitira, ipadala bukas. Ertaw, sinabi mo kay tita na 20 kilo. Erchu. Sa panahon na yon, lahat ay nagbibilang ng daliri para makatawid. Sobra na ang oras. Ayun. Maaga pa, isasama kita sa daan. Hindi na kailangan, kilala ko si Ergaw. Salamat at pasalamatan mo rin si Tia para sa akin. Mukhang nagiging engkanto na ang batang ito. Pero huwag magmadali. Unahin munang alamin ang tunay na pagkatao ng dalaga. Dapat ay maayos ang ugali. Mag-ipon ng kaunting handog. Hindi pa huli ang lahat sa pagpasok sa bagong kasunduan sa tagsibol. Huwag na kayong magpatumpik-tumpik. Mabilis, magugas ng mukha at kumain. Naiwan na si Ate Shiking. Nakatayo pa rin si Kuya sa pintuan na parang tanga. Huwag mo nang alalahanin si Kuya. Kumain ka na ba? Kumain na, kumain na. Nanay, ikaw rin ba ay nagnanakaw ng sulyap? Nanay, ito ay tinatawag na pag-aalala. Mahalagang bagay sa buhay. Ibang usapan ang pagnanakaw ng sulyap. Umalis ka, umupo ka sa tabi. Nayon ng Zhao, bakit parang may kaunting pagbabago? Babalik ako bukas para tingnan. Shikin, bakit ka na naman bumalik? Ergaw, may kailangan akong sabihin sa'yo. Kakarating ko lang sa may bungad ng baryo. May ilang tao akong nakita na paikot-ikot doon. Nang makita nila ako, pinalibutan agad nila ako. Tinanong kung saan ako galing. Hinahanap kung sino raw ang pupuntahan ko, dati namang walang ganito. Bumalik pa talaga ang dalagang ito para magbigay ng balita. Tapat at taos-pusong intensyon. May mga nakikinabang pa rin. 2 araw na lang ang natitira para sa patrol team sa dulo ng baryo. Nakalabas na ang balita. Ang buhok ay nakatali sa likod. Malinis ang laylayan ng damit. Nagbago ng direksyon. Ipinapakita na may lumuhod bago bumalik. Namamaga at namumula ang kanang cheekbone. Parang binuhusan ng malamig na tubig. Bumalik para magbalita. Naalala pa niyang ayusin ang sarili. Itong dalaga, sobrang maingat. O kaya may ibang plano. Bakit nakatayo sa pintuan at nagpapahangin? Si Kuya Egg. Tawagin mo si Ate Shiking para kumain ng agahan. Tia, hindi po ako pumunta dito para makikain lang. Sa totoo lang, ako ay aalis na sana. Ate Shiking, kung may kailangan ka, sabihin mo na lang. Ngayon, mabait na ang nanay ko. Iba na siya kumpara noon, parang ibang tao na. Sabihin mo lang kung anong kailangan mo. Kung kaya kitang tulungan, Tia, tutulungan kita. Hindi ko ito tatanggihan. Tita, gusto ko sanang humiram ng 20 kilo ng bigas. Kahapon, 10 kilo. Ngayon, 20 kilo. Kaya't kabuang 30 kilo. Talagang walang-wala na ang batang ito. O may nag-udyok sa kanya para magnakaw ng kaunti. Ay, hindi naman ayaw tumulong ng tiyahin. Kahapon, 10 kilo lang ang nailabas. Ngayon, dagdagan pa ng 20 kilo. Kailangan kong panatilihing pantay ang sitwasyon. Kung hindi, mag-iisip din ang mga anak ko. Nanay, wala akong opinyon. Sige, masaya si Bunso na makautang. Pero hindi mo dapat ito unang sagutin. Ergaw, ilang kilo pa ang natira sa bodega natin? Alam mo iyon higit sa sinuman. Tita, ako ang may kasalanan. Ang tinatanong ko ay si Ergaw. Ma, pwede bang manghiram? Pero may patakaran si tita. Bayad sa tubig. Itong 20 kilo ng bigas ay talagang ikaw ang humihiram. O may iba bang nag-utos sa'yo na humiram? Hindi ko siya tinanong tungkol sa tubig, siya ang tinatanong ko. Tita, siya ang tatay ko. Pahintulutan mo akong alamin kung ilan kayo sa patrol. Nagpapalit pa kayo ng shift sa gabi, hindi ko kayang hindi makinig. Pero mabait sa akin si Ergaw. Nagsisi ako nang makarating sa dulo ng ngayon. Nais kong magsabi ng totoo pero wala akong lakas ng loob. Kaya't ginamit ko ang dahilan ng pagpapautang ng bigas. Hindi ako nagsinungaling pero umupo ako bago bumalik. Hindi ko naisip ang dumi. Ito ay mga bakas na nahawahan. Ngunit kung kayang suportahan siya ng kanyang ama sa isang pagkakataon, kayang suportahan siya sa pangalawang pagkakataon. Walang silbi sa akin. Pwede akong manghiram ng bigas pero hindi 20 kilo. Isa 0 kilo lang, ito na lang ang natira sa bahay. Tita, handa ka pang manghiram. Kung handa kang magsabi ng totoo, ay sulit pa ang isa 0 kilo na to. Bakit ka nakatunganga, umalis ka na? Kukunin ko na ang tubig, isasama kita. Kayong dalawa, maglakad kayong mag-isa. Sa loob ng 3 araw, kakalat na ang chismis sa buong baryo. Masisira ang pangalan ni Shikin. Huinyang, ikaw na ang pumunta. Nanay, salamat po. Bakit ka nagpapasalamat? Talaga bang gusto mong pakasalan ang dalagang yan? Tama lang, sinadya kong batukan ka ng kaunti. Sabi ko, hindi ka marunong. Nahulaan mo ba kung paano siya sumagot? Sabi niya lang ng basta-basta. Siyempre, hindi ko na siya pagbibigyan, si Ergauje. Isipin mo, ito ba ay dahil sa pag-aalala o dahil sa kagandahang asal? Hindi ko kayang sabihin pero kailangan kong sabihin. Yung batang iyon, natakpan ng sapatos ang mga mata. Hindi makita ang dalaga. Gaano pa kaya karaming anino ng kanyang ama ang nakatago? Hindi ka pipigilan ng ina mo. Pero tandaan mo, yung mga nagmamahal sa'yo, kapag narinig na may masama silang sinasabi tungkol sa'yo, ang unang reaksyon ay ipagtanggol ka. Hindi makisama. Tahimik ang tunog ng Zhaojia Village. Busog ang mga tao sa Zhaojia Village. Siyempre, hindi na sila makakaramdam ng gutom. Maaga silang natulog. Pero ako, kung makakahukay tayo ng ilang lotus root, hindi tayo magugutom at hindi makakatulog. Kung magiging matagumpay tayo, dito na natin malalaman. Hindi maganda, may bitag. Hindi maganda, may magnanakaw na pumasok sa nayon.
Huwag kang gagalaw. Sa wakas nahuli na ang magnanakaw ng pagkain. Kailangan itong dalhin sa pamahalaan. Dalhin sa pamahalaan, dalhin sa pamahalaan. Ihila ang kapitan at sabihin mo, ay, Zhao, nakababatang asawa. Ang galing ng ideya mo. Yung mga anak ng mga tao sa Gihua Village. Kagabi, pumasok sila ng walang ilaw. Nasa tungkulin ang asawa ko. Isang sigaw lang niya. 10 tao ang biglang dumagsa. Siniguro nilang walang makakalusot. Si Zhao, ang asawa, ay 7. Walang nakatakas. Hindi pa sumisikat ang araw. Parang binalot na suman, dinala agad sa mga otoridad. May nasaktan ba sa mga taga-barangay natin? Yung asawa lang ni Mang Chen. Nagasgas ang kamay niya. Walang malubha dahil sa ideya mo. 3 grupo, salitan sa pagpapatunog ng gong at pagsigaw. Yung mga batang yon binuksan ang bakod. Pero agad silang nahuli. 10 tao, Son Shui. Yung tatay niya noon, nag-imbestiga tungkol sa bilang ng mga nagbabantay. Dumating ang 7 tao mula sa Gihua Village. Nakakatakot ang kanilang panggagahasa. Hindi mahalaga kung sino ang nag-isip niyan. Kayo ang nagbabantay sa granaryo gamit ang mga batuta sa kalagitnaan ng gabi. Sige, may kailangan akong asikasuhin, aalis na ako. Sabi ni Li Zeng, talagang nagbago na si Ate Zhao. Ngayon, tingnan mo, talagang hindi na siya yung dati. Sunod-sunod na nagpadala ng pagkain ng 6 na 7 araw. Hindi naman siguro. Hindi naman niya balak pag-usapan ang tungkol sa paglipat, di ba? Uy, nandito na si ate. Pasok ka na sa loob. Nan. Bihira ka lang talagang makapunta dito. Ate, hindi ako dito para magdala ng pagkain. Gusto ko sanang magtanong tungkol sa isang tao. Anong tao? Isang dalagang may apelyidong Sun. Siksaya Oming Shikin. Doon sa bayan ng Gihua. Nakatira ang ina dito ng ilang dekada. Mabilis makakuha ng balita. Narinig mo na ba ang taong ito? Bakit nagtatanong ang nakatatandang kapatid? Mas mabuti pang huwag mong makialam sa anak ng Sun. Bakit mo nasabi? Ang kanyang ina ay ikinasal noon, mula sa ating ngayon ng Zhao. Alam mo ba kung kanino siya ikinasal? Nanay, parang mahirap intindihin ang sinasabi mo. Ang ama ni Shuqian at ang ama ko ay magpinsan. Noong ikinasal ako, 3 o 4 na taong gulang pa lamang siya. Ate, bakit mo siya pinagtatanungan? Si Ergao ay hindi na bata. Gusto kong sabihin sa kanya na may asawa na siya. Anong tingin niyo sa batang ito? Mas alam niyo kaysa sa akin. Alam niyo pa ang mga alalahanin tungkol sa kasal ni Ergao. Nasa proseso na akong ayusin ang kasal. Papalipat ko sila pabalik. Hindi naman ako ayaw makipag-usap. Talagang may panlasa ang nakatatandang kapatid na babae. Maganda ang hitsura bago matulog. Mas masipag ang tao. Mas mahusay pa sa ilang mga lalaki ang trabaho sa bukirin. Magpakasal ka na agad. Isang ama na mahilig sa sugal ang nakatali sa'yo. Maraming kasiyahan sa hinaharap. Nakikita mo masaya ang pagsasabi nito. Walang natitirang salita. Gusto mo talagang tumalon ako sa hukay. Kailangan kong mag-isip ng paraan para pigilan si Ergao. Manugang. Kailangan mo talagang dumaan sa akin. Babalik ako at pag-iisipan ito. Inay, dahan-dahan lang. Nagpadala ako ng pagkain sa loob ng 7 araw. Matapos kong tanungin ngayon, aalis na ako. Wala talaga siyang balak na bumalik. Kunin niyo ang mga ito at sumunod kayo sa akin, ha? Naku, nasunog ang bahay tapos. Huwag magsalita, sundan ang uso. Tigil! May tubig na tumatagas mula sa siwang. Anong nangyari sa'yo? Paano mo alam na ang usok ng pulubi ay makakapag-apoy sa tubig? May tunog sa loob. Parang umuugong ang tiyan. Mas matamis pa kaysa sa tubig sa balon. Hindi na mag-aalala ang nanay na walang tubig. Ibigay mo na sa akin ang gawain ng pagkuha ng tubig. 4 na biyahe sa isang araw, sapat na iyon. 3 baka, ilang balde ang dinadala mo sa isang araw. 110 tao sa buong nayon. Dagdagan ang mga hayop at taniman. Ang makahanap ng tubig ay hindi talento. Ang dalhin ang tubig sa pintuan. Iyan ang tunay na talento. Anong paraan ang ginamit ng nanay? Magsimula dito. Sumunod sa dalisdis gamit ang kawayan. Aimbak ito sa imbakan ng tubig sa dulo ng nayon. Mamaya na natin bilangin. Lakarin muna natin ang daan ng tubig. Uy, kuya. Tingnan mo si Ate Shikin. Bakit ka nagmamadali? Tingnan mong mabuti kung sino ang kasama niya. Hanggang dito na lang, Kuya Tiesu. Pagbaba sa unahan ay ang nayon ng Osmantos. Kung hindi sapat ang pagkain, bumalik ka sa akin. Huwag kang magsalita sa mga estranghero. Salamat, Kuya si Tiesu. Si Ate Shiking ay nangutang ng bigas kay Edge. Bakit siya humihiram kay Kuya Tiesu? Ang ganda ng kanyang ngiti. Akala ko, siya lang ang humiti ng ganyan kay ikalawang kuya. Star, ikaw ang pinakamatalinong mata sa pamilya. Mabait at masipag si Shui. Kaya niyang makisama sa lahat. Mahirap ang buhay nila. Si Taizu ay tapat. Hindi nakakagulat na humiram ng bigas. Kailangan lang ng tulong sa paghiram ng bigas mula sa kaibigan ni Ergao. Yung 2 tao na naghawak kamay kanina ay magkaibigan din. Bakit hindi? Kahapon gabi, hawak pa niya ang kamay ko. Ay, bago mo ibenta, isipin mong mabuti. Walang nagpunta mula sa pamilya Zhao para magtanong. Wala kayong kasunduan. Ngayon, umalis ka na. Sinasabihan ba si Taizu na hindi siya maayos? O sinasabihan si Shikin na hindi siya marunong sa kanyang tungkulin? Anong sombrero ang bagay sa iyo? Hindi ganun si Shikin. Hindi siya sumusuko. 4 na anak, pagod na inani ang lotus root. Ngayon, ibinibigay ito para sa utang na loob. Habang hawak ang kamay ni Ergao. Habang humingiti kay Tiesu, hindi ko balak kalimutan ang utang na ito. Sinabi ni Laogao na malayo na si Kuya Tiesu. Si Ate Shwijing ay nagbibilang pa rin ng mga sako ng bigas. Lakarin natin at tingnan. Kuya Ergao, tita. Bakit kayo nandito? Sino ang nagbigay ng bigas na ito? Ang ikalawang tiyuhin ko ay nagtatrabaho sa Dajai Village. Pinakiusap niya sa akin na dalhin ito pa uwi. Malayo ang daan kaya dumaan muna ako dito para magpahinga. Bakit mo ako niloko? Kuya Ergao, ano nang sinasabi mo? Kanina sa taas ako. Nakita na. Ang pagkain ay ibinigay sa iyo ni Zhao Tiesu. Ang pinakakinatatakutan ay hindi ang maloko, kundi ang maloko at maghanap pa ng dahilan para sa iba. Umiiyak na ako. Sige, gusto kong makita. Ang luha na ito ay para kay Zhao Ergao. O para sa sarili ko.
Dinig mo ba, Ergaw, mali ka siguro. Napakalayo nito. Ang likod ay napakalabo. Paano ko naman ito maaring malito sa liwanag ng araw? Si Zhao Tiezu ay lumaki sa parehong baryo namin. Kahit kalahating likod ng ulo lang ang nakikita. Kilalang kilala ko si Zhao Tiezu. Palagi niya akong kinukulit. Huwag mo akong pilitin kumain ng pagkain. Ayokong pumayat, pero naubusan na ng pagkain sa bahay. Ang mga kapatid kong lalaki at babae umiiyak sa gabi dahil sa gutom. Kuya Erdog, hindi ko masabi sa'yo. Natakot akong isipin mong madumi ako. Huwag kang umiyak, kasalanan ko ito. Hindi ko dapat tinanong ng ganoon. Talagang hindi maiiwasan ang pagkain. O ang taong nagdadala ng pagkain. Ay, may sama ng loob si Miss Son. Sabihin mo sa tita, na ang pagkain ito ay pilit na ibinigay ni Taizu. Siyang tita ang magbabayad para sa iyo. Dalhin mo ito at ibagsak sa kanyang pintuan. Para makita ng buong baryo na ginagamit niya ang pagkain para akitin ang iba. Nakakahiya ba ang dalaga? Hindi naman siguro, tiya. Bakit hindi? Pinagtitripan ka nila. Hindi kayang ipagtanggol ka ng tiya. Sige na, wag na. Talagang nahihirapan ang pamilya Shrieking. Ayaw nilang magbayad ng bigas. Ayaw din ng tao na magalit. Ayaw nilang bitawan ang parehong benepisyo. Ayan, Gil. Son. Naiintindihan na ng tita. Mas mabuti pang hindi na isipin ng iba. Mas mabuting ayusin na ang mga bagay. Gusto ka ng anak namin na si Ergaw. Mas mabuting ayusin na ito agad. Simula ngayon, ikaw na ang tao ng pamilya Zhao. Sino mang mga has na abalahin ka? Ay may problema sa akin, si Chen Wanwan. Baka masira ko ang mukha niya. Pumunta ka sa Gihua Village at magtanong-tanong ka. Tiya, saan ako titira kapag nag-asawa na ako? Walang tanong kung gusto o hindi. Walang tanong kung paano ang buhay. Pagdating pa lang, tinanong agad kung saan titira. Matagal lang napag-isipan ni Tiya kung saan kayo titira. Sa bakanting lote sa kanlurang bahagi ng baryo. Gagawan kayo ng kubol doon. Sapat na para sa inyo ni Ergaw. Inay, akala ko matutulog lang kami sa banig sa sahig. Ako at si Shrieking. Pangakong magpapakabait at magpapasalamat kami sa inyo. Hindi na kailangan ang pagsunod sa magulang. Buntis ang iyong panganay na hipag. Hindi na niya kaya ang gawaing kusina. Paglalaba, pagsisiga, pagpapakain ng manok, pag-igib ng tubig. Lahat ng iyan, si Ergaw na ang gagawa. Asawa, tiyahin. Nagkamali po kayo. Wala po akong relasyon kay Kuya Ergaw. Palagi ko siyang itinuturing na tunay na kapatid na lalaki. Hindi ko kailanman naisip na mag-aasawa sa pamilya Zhao. Talagang hindi ko naisip. Isa lang itong hindi pagkakaintindihan. Mayroon kaming dalawang tunay na pinsan sa pamilya Zhao. Walang kakulangan sa iyo bilang kapatid na babae. Wala akong balak na mag-asawa sa pamilya Zhao. Sa hinaharap, huwag ka nang manghiram ng pagkain. Babaeng ito, 3 araw, 2 beses na pumupunta sa bahay ng ibang tao. Hindi ka nag-iisa sa pagdadala ng mga chismis. Yung mga lotus root noong nakaraang pagkakataon ay para sa aking manugang. Bago pa man siya bumalik. Yung 1 kilo ng bigas mo, okay na lang. Hindi dahil sa nagmamalasakit ako sa bigas, kundi dahil nagmamalasakit ako sa aking anak. Huwag ka nang bumalik sa pamilya Zhao. Luyuan, bumalik ka na sa inyong nayon ng Gihua. Inay, nagkamali po ako. Tandaan mo, habang mas maganda ang babae, mas marunong siyang gumamit ng luha bilang sandata. Esa, CJ. Inay, maganda ka rin naman. Ibig bang sabihin, marunong ka rin magsinungaling? Ang nanay mo lang ang nagsasabi ng mga katotohanan hindi kayang sabihin ng iba. Hihi. Ang bilis tumakbo ni Sai Olcha. Pero yung bigas kay Zhao Tiezu, naibalik na ba niya? Ngayon naman, nakahanap na tayo ng tubig. Pwede na nating pag-isipan kung paano dadalhin papunta sa baryo. Namatay na si Inang Zhao Erpo. Anong dahilan ng pagkamatay? Wala bang bigas sa bahay nila? Lahat ng bigas ay ibinigay sa apo. 3 araw na silang walang nakain na bigas. Hanggang hindi nasosolusyonan ang problema sa tubig, ilang tao pa ang mamamatay sa Dagu Village. Si Zhao Erpo. Pumunta si Isdes para magsindi ng insenso. Magmano ka para sa nanay. Pupuntahan ko si Diziden. Nanay ni Isden, ang tiyo mong si Kizidegu ay hindi nakatulog buong gabi. Tuloy-tuloy siyang tumingala sa langit. Hindi pa rin nalulutas ang tagtuyot. May salot ng balang na naman sa paligid. Sobrang hirap, Tiyo Lizeng. Nakita ko ang pinagkukunan ng tubig sa bundok. Anong pinagkukunan ng tubig ang sinasabi mo? May buhay na tubig sa bundok. Bumaba ka at ipasok ito sa mga palayan. Kaya nang biyang baryo ang taong ito ng tagtuyot. Sasama ako sa'yo. Ano man ang gusto mong gawin, susuportahan kita. Naubos na ang balon sa dulo ng ngayon, 2 ilog na ang natuyo. Matagal nang huminto ang daloy. Ito na lang ang natira. Ngayon wala na rin ito. Uminom na lang sa hinaharap. Apo ng bundok, sigurado ka ba na totoo ang sinabi mo kanina? Tiyo Lizeng, hindi ako naglalaro sa buhay ng tao, si Cheng Wanwan. Sige, naniniwala ako sa iyo. Tungkol sa lotus root, alam ng buong nayon. Hintayin mong sabihin ko mamaya. Yung mga hayop sa Tangja Village. 1 kilo ng mais, kapalit nito ay 1 balde. Masyado ka pang nagrereklamo. Sa Gihua Village, 3 kilo agad ang hinihingi. 3 gin ng pagkain, 3 araw na buhay ng isang pamilya. Hindi ito simpleng pagpapalit ng tubig, kundi parang pagputo ng laman. 1 gin ng mais. Rasyon ng isang tao para sa 1 araw. Ibinigay natin sa nayon ng Cheng. 1 araw pang mabubuhay ang Chengja Village. 1 zaebo pa ang madadagdag sa ating Dahe Village. Ang ating Dahe Village, mula noon hanggang ngayon ay hindi pa nagkasala. Bakit ganito ang Diyos? Yung nauna, may mababaw na kabaong. Yung nahuli, may mga balot na damo. Ihuhulog sa hukay. Pero hindi sinarado ng Diyos ang daan. Ito. Mga tiyuhin at tiya. Nakatagpo ako ng buhay na pinagkukunan ng tubig sa likod ng bundok. Mahal na ina ng bundok, anong sinasabi mo? Wala akong pakialam. Sapat na ba ito para sa buong nayon? Hindi sapat ang salita lang. Ang pinagkukunan ng tubig ni Tio Lee ay nasa gitna ng bundok. Madali lang itong dalhin. Pero kailangan ng sama-samang pagsisikap ng buong nayon. May isa lang akong kondisyon. Ang kanal na ito. Sino ang nagbigay ng tulong? Sino ang may tubig na mainom? Handa akong ipagpalit ang buhay ko para dito. Tama, handa rin akong pumunta. Sa pinagkukunan ng tubig, nagtipon ako ng kahoy sa likod ng bundok sa loob ng 20 taon. Alam ko kung aling kanal at aling bato. Kahit nakapikit, alam ko kung nasaan iyon. Kailangan natin ng mapagkukunan ng tubig. May karapatan pa ba siyang magsalita ng ganoon? At Zhao, may nagawa ka bang matinong bagay nitong mga taon na ito? Ngayon naghahanap ng tubig. Baka bukas ginto na ang hanapin mo. Buhay ba ng buong baryo, hindi ba mahalaga? Paano kung pumunta tayo sa likod ng bundok tapos wala rin tayong makita? Naubos na ang huli nating lakas. Sino ang mananagot? Walang makain ang bawat pamilya. Sino ang nagsabi sa akin na may lotus root sa likod bundok? Kayo, habang kumakain, 1 subo lang ang saya. Ngayon, nakalimutan na kung anong buhay ang kapalit nito.
Hindi ba't si Ginoong Zhao ang nakakita noon? Kailan ko sinabi iyon? Si Islid ang nanay ang nakahanap ng lotus root. Wala akong kapal ng mukha, si Lolo Zhao para angkinin ang kredito. Hindi ko akuin ang papuri. Ang nanay ni Islid ang nakakita ng tubig. Siya ang unang lumapit sa akin. Pwede naman niyang hindi sabihin. Pwede nilang inumin ng tahimik ng pamilya nila. Pero hindi, pumunta pa rin siya sa akin. Ituring ang Dakiao Village na parang pamilya. Kung hindi mo man lang maipahayag ang pasasalamat. Bakit ka pa dumarating? Si Tita Dashan ay hindi ko pinahalagahan. Si Nanay Dashan noon ay. Nabulag ako. Ang bibig kong ito, kung muling susubukan kong siraan ka, ako na ang may kasalanan. Iisa lang ang nayon. Hindi na natin pag-usapan ang mga pinagkukunan ng tubig sa paanan ng bundok. 100 lang ang pinakamalapit na ruta papunta sa nayon. Lijeji. Paano naman makakapagbigay ng tubig ang Lijeji? Yung mga taong yun noong nakaraang buwan. Nasaktan pa ang dalawang nagdadala ng tubig mula sa katabing nayon. Hahaha. May daan ba sa Lijeji? Ano ang kaibahan nito sa pagsabing may bundok ng ginto sa kabila ng ilog? Anong pagkakaiba? Sino ang nagsabing kailangan talagang dumaan sa Lijeji? Iwasan ang Lijeji. Kailangan mong dumaan sa mas mahabang ruta. Huwag hayaan na maipit ang Lijeji sa bundok na ito. May bukal dito sa kanal. Hindi tao, kaya hindi kailangang maglakad. Mula rito, magbubukas tayo ng kanal sa ibabaw ng bato. Dadaan ang tubig sa ibabaw ng Lijeji. Pwede nilang harangin ang daan, pero ang langit hindi nila kayang harangin. Kaya natin to. 3 beses kaming pumunta ni Inay sa likod ng bundok. Sinukat namin ang bawat bahagi ng dalisdis. Sapat na ang 2 araw ng pagtutulungan ng mga apo sa paggawa. May tubig na, may daan na. Naisagawa na rin ang tamang oras. Ang kulang na lang ay tao. Walang naiwan sa lahat ng malalakas na lalaki sa nayon. Pagkalipas ng kalahating oras, magtipon sa bukanan ng nayon para pumasok sa bundok. Isang mabuting babae lang naman siya. Nagdrawing lang ng 2 linya sa lupa. Isipin niyo na ito ay isang utos. Paano kung maghukay kayo ng 2 araw at walang tubig? Ayaw niyong magtrabaho. Ngunit ilalagay ko na ang katotohanan. Walang tubig na makukuha mula sa bundok. Walang kahit isang patak na makukuha. Ito ay pananakot. Hindi ito pananakot, ito ay alituntunin. Aba, ang mga ulap sa langit ay napakataas. Baka umuulan na. Ayon sa aking karanasan sa pagsasaka ng maraming taon. Ngayon ay napakasikat ng araw. Ngunit sabi sa libro, kapag tumataas ang ulap, umuulan. Bodong bata, ang ulap ay tumataba. Liksat, totoo nga, hindi tayo niloko. Talagang may tubig. Ngayon, basta may tubig, makakabuhay na tayo. Ang saya, talagang ang saya. Buti na lang may dala tayong kagamitan. Hindi na kailangang bumalik pa. Ngayon, pwede na tayong magtrabaho. Kapag naidirekta na natin ang tubig sa nayon, maaaring maibsan ang tagtuyot. Zanggulay, mayroon ka pang naisabihin. Ano pa ang dapat sabihin? Si Tiazhao ay talagang kahanga-hanga. Tungkol sa paghukay ng kanal na ito, sa tingin ko ay mahirap pa rin. Lahat tayo ay nahirapan sa pag-akyat na ito. Walang mahirap sa mundo, basta't may determinasyon. Maghukay muna tayo dito ng imbakan ng tubig. Tapos gumawa tayo ng kanal para dumaloy ang tubig pababa at magbago ng sistema. Ano pa bang dapat pag-usapan? Simulan na lang natin. Simulan na, simulan na. Simulan na, simulan na, simulan na. Tia Dashan, ang tigas ng lupa dito parang bakal. Itapon na ang lahat ng pala. Ang matigas na lupa ang nakakapagtipid ng tubig. Sa bawat hukay ninyo, ay nagdadagdag kayo sa inyong sariling imbakan ng tubig. Medyo malaki ang batong ito. Lahat ng 5 tangkal ay bato. Ito ay isang bato na hindi kayang galawin ng tao. Sinabi ko na noon pa, si Ate Zhao ay isang babae lang. Wala siyang alam. Si Ergao ay bata pa. Paniwalaan ba natin ang sinasabi niya? Ang laki ng batong ito nakaharang dito. Kahit ang hari ng langit walang magagawa. Sabi ko nga hindi talaga pwede. Sayangin ang lakas, Defi. Bakit naman kayo mawalan ng pag-asa? May problema kayo. Hanap tayo ng paraan para maresolba. Kung malaking bato ang problema, hindi kaya ng puno dyan. Bukas, sabay-sabay nating putulin ang mga puno. Hindi pwede, kailangang umiwas na lang tayo. Paglampas dyan, teritoryo na ng Lijeji. Pupunta ako para hanapin ang nanay ko. Nanay, halika tingnan mo ito. Mas matigas pa kaysa sa gilingan. Kahit si Hari ng Langit ay hindi ito mabubutas. Hindi natin kayang lampasan. Sa panahong ito, kahit martilyo ay isang luho. Isang mayaman, 2 guhit lang sa lupa. Lahat ng tao sa nayon ay sumama sa bundok para magtrabaho ng husto. Ito ang naging resulta. Uwi na tayo, sama-sama tayong magtiis. Kung hindi natin kaya, talo na tayo. Isang bato lang ang nakabasag sa likod. Kailangan niyong tanggapin ang kapalaran. Sino ang aasahan ng mga asawa at mga anak? Mas mabuti pang gibain ang simbahan ng barangay Daga at gawing panggatong. Hindi ayaw ni Lisheng na gumawa. Paano natin gagawin ang batong ito? Ay. Professor Lee, alam ko na kung ano ang gagawin. Itong malaking bato, hindi pwedeng hukayin sa dati ng paraan. May paraan ako para maghiwalay ito ng kusa. Inay ng bundok, sinabi mong hayaan itong maghiwalay ng kusa. Paano nga ba ito mabibiyak? Nanay Dasha, bilisan mong sabihin. Tatay Nikyu, Tatay Shejin. Dalhin niyo lahat ng sulo dito. Ilagay sa malaking bato at painitin. Tapos magpadala ng 4 na tao pataas. Mag-igib ng ilang timba ng tubig pababa. Sabay-sabay ninyong buhusan ng tubig ang bato. At mabilis na umatras. Umatras hanggat maaari. Makinig ka sa tita. Uminom ka ng tubig. Nabasag ang bato. Subukan mo ulit. Bumalik ka, bumalik ka. Oh, bumukas na.
Ayan na, ayan na. Umaagos na, lahat kayo, bumalik na sa pahinga. Bumalik dito mamaya pagkatapos ng tanghali. Ang pang-imbestigang ito ay kumakatawan sa tinig ng Barangay Daga. Dumating na ang tubig, hehe. Dumating na ang tubig, hahaha. Ah, totoo ngang may tubig. May pag-asa na ang lungga. Walang sinuman, swear ko. Grabe, totoo ngang may tubig na dumadaloy. Ay naku, subukan mo pang dumura ng tubig. Ikaw, matandang masungit. Naglakas loob ka pang saktan ako. Pinapahirapan niyo ako. Lahat ng kabutihan ay dahil sa iyo. Walang ikaw, ako itong masamang asawa. Ngayon taon ay mamamatay na sa gutom. Naiintindihan ko na, Dasha niyan, nagkamali ako sa iyo noon. Dasha niyan, may isang kapatid na lalaki sa pamilya ko na namatay. Ang asawa ay 34 na taong gulang. Magaling sa pagsasaka. Huliin mo, ate. Gagawan kita ng paraan. Salamat sa lahat. Ayos lang ako mag-isa. Mabuti ang trato sa akin ni Itay Dasha. Kahit na siya ay nawala, nananatili siyang buhay sa aking puso. Babantayan ko si Itay Dasha habang buhay. Magkakaroon na ng irigasyon ngayon. Sakto, magtanim tayo ng gulay. Sino sa inyo ang may buto ng gulay? Pwedeng manghiram, may buto ako ng repolyo. May buto ako ng celery. CJ, deal.